Nagsisimula ang kwento matapos ang Tournament of Power, direkta sa himpapawid ng planetang Earth. Gaya ng dati, ipinagpapatuloy ni Goku ang kanyang praktikal na gawain sa pamamagitan ng pagsasaka at pag-aalaga sa kanyang bukid. Sa pilitan siyang inatasan ni Chi-Chi na gawin ang mga gawaing ito matapos mag-focus sa kanyang torneo. Matapos ang trabaho, dumiretso si Goku sa kanyang bahay habang nasa kusina si Chi-Chi, mukhang kararating lang niya at iniisip ang tungkol sa pagkain. Pagkalipas ng 5 minuto, nagsalo-salo ang pamilya sa masarap na pagkain. Gayunpaman, mas abala si Goku sa pag-aasikaso ng kanyang pagsasanay. Kaya naman, agad niyang naisipang pumunta sa kumpanya ni Bulma upang makakuha ng pahintulot na magsanay sa gravity vehicle. Samantala, sa palasyo ni Zeno, nagsimula ang talakayan ni Zinkhan at Zeno-sama tungkol sa mga pangyayaring naganap sa Tournament of Power at kung paano umunlad si Goku sa pamamagitan ng kanyang mga pagbabago. Hinangaan nila ang karakter na ito. Zenchan, malinaw na malaki ang naging pag-unlad ni Goku. Sa tingin ko, dapat ko siyang ipatawag upang maging isang pinuno kasama natin. Talagang magiging masaya ito. Matapos maisip ni Zeno na mas lumakas ng husto si Goku, naisip niyang gawin itong pinuno ng lahat, lalo na sa tabi ng palasyo ni Zeno. Dahil dito, muling ipinatawag ang dakilang pari upang makilahok sa ideyang ito. Siyempre, ang dakilang pari ay maaari lamang tuparin ang mga kahilingan ni Zeno, kaya agad siyang nag-isip ng paraan upang dalhin si Kakarot at ipinaalam kay Whis na siyang namamahala sa Universe 7. Nagtungo si Whis sa Earth nang walang paliwanag at dinala si Goku sa lugar ni Zeno. Ano? Ang pinuno ng buong pag-iral? Talagang nakakagulat ito. Namangha si Goku sa mga salita ni Whis at direktang dinala sa palasyo ni Zeno. Maligayang pagdating, Zeno-sama. Matagal na rin mula nang huli tayong magkita. Ano ang dahilan at dinala mo ako rito? Aba, Goku, pinag-uusapan namin ang estado ng iyong enerhiya at talagang nagustuhan namin ito. At noong torneo, naiisip naming gawin kang pinuno ng buong pag-iral. Mukhang nasiyahan si Zeno sa kanyang ideya. Habang palihim na ipinahihiwatig ng dakilang pari na kulang si Goku sa responsibilidad para sa ganoong posisyon, kinabahan si Goku nang marinig ang alok na ito. Nag-alinlangan siyang magbigay ng pagsang-ayon o pagtanggi. Ano ito? Gusto ba talaga ni Zeno na maging pinuno ako? Ano kaya ang dahilan nito? Mawawala ang ganap kong kalayaan. Aba, Zeno, ano bang dahilan at naisip mo ito? Humanga ako sa ipinakita mo sa torneo, at lumabas na isa kang mandirigmang umabot sa antas ng mga referee dahil sa iyong superior instinct. Sinuportahan ng kapwa ni Zeno ang ideyang ito. Mukhang sinusubukan ng dalawa na hikayatin si Goku na pumayag. Habang nalilito ako sa desisyong ito, hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Maaari kang magsanay kasama ang dakilang pari, at sa gayon ay lalakas ka at magiging karapat-dapat sa posisyong ito. Magkakaroon ka rin ng pagkakataong tuklasin ang iba pang kakaibang universo at makilala ang pinakamakapangyarihang pinuno sa bawat pag-iral. Sandaling nag-isip si Goku. At unti-unting lumitaw sa kanya ang mga senyales ng pagsang-ayon. Sinubukan niyang suriin ang sitwasyong ito hanggang sa ito ang kanyang naging sagot. Sige, pumapayag ako. Magiging napakalakas kong pinuno at poprotektahan ko ang kinabukasan ng buhay na ito. Nagulat si Whis sa naging desisyon ni Goku at tumugon si Zeno sa pagsasabing, mabuti iyon. Maaari ka nang bumalik sa Universe 7. Bukas ay magsisimula na ang pagsasanay mo kasama ang dakilang pari. Nagpaalam si Goku kay Zeno at dumiretso sa Earth dala ang nakakagulat na balita. Habang ipinagdiriwang ng lahat ang kaarawan ni Bala, ipinahayag ni Goku ang kanyang balita. Kumusta, lahat, may kamangha-mangha akong balita para sa inyo. Hello, Dad, saan ka nang galing? Aba, ang totoo, nakipag-usap ako kay Zeno-sama at inatasan niya akong akuin ang posisyon bilang pinuno at hindi lang iyon, kundi maging pinuno ng lahat ng mga Diyos ng pagkawasak. Namangha ang iba pang kasama at tila si Vegeta ang pinakanagulat sa balitang ito. Hindi siya muling makapaniwala sa narinig niya. Mas mataas ang magiging ranggo ni Goku kaysa sa kanya. Sa tuwing sinusubukan niyang higitan siya, lagi niyang natutuklasan na may hindi inaasahang paraan na naman si Goku upang maungusan siya. Kakarot, paano mo nakuha ang posisyong iyon? Vegeta, hindi rin ako makapaniwala, nagkataon lang talaga. Pero sa desisyong ito, maniwala ka sa akin, mapoprotektahan natin ang Earth at magkakaroon tayo ng pagkakataong ipagtanggol ang buong unibersong ito. Matapos ang pagdiriwang at makumbinsi si Vegeta, lumabas si Goku. Lumabas siya kasama ang kanyang pamilya papunta sa amusement park. Matapos maglibang ng ilang sandali, nagpasya si Goku na magpahinga bilang paghahanda sa pagsasanay na matatanggap niya kinabukasan. Dumiretso ang dalawa kay Zeno.
May angkop na lugar ng inilaan para sa pagsasanay. Natuwa si Goku sa kanyang uniforme bilang referee. Itinuring si Goku na isang maharlikang mandirigma, kaya tumanggap siya ng pinakamahigpit na pagsasanay at mga tagubilin upang matukoy ang kanyang tunay na antas. Sinimulan ng dalawa ang pagsasanay sa mga pangunahing tuntunin ni Goku nang walang anumang pagbabago, upang unti-unting mapataas ang tindi nito. Matapos ang humigit kumulang 30 minutong pahinga, nagsimulang muli ang pagsasanay. Ngunit sa pagkakataong ito, magtutuon sila sa aspeto ng posisyon ni Goku, kung saan sinabi ng dakilang pari na sisimulan niyang ituro kay Goku ang teknik ng paglipat sa pagitan ng mga universo, na mas epektibo kumpara sa teleportation na nakadepende lamang sa pagsagap ng ki ng isang tao. Lumapit ang dakilang pari, ipinagmamalaki ang ipinakita ni Goku, dahil ang sitwasyong kinakaharap niya ngayon ay nagpapakitang mas determinado si Goku habang nagsisikap siyang protektahan ang kanyang universo at gampanan ang kanyang responsibilidad. Sinimula ng dakilang pari na pagbutihin ang mga kakayahan ni Goku hanggang sa muli niyang makamit ang instinct. Matapos ang pinakahuling pag-unlad ng kanyang kapangyarihan, may ilang mahihigpit na tuntuning ipinatutupad sa mga anghel, kabilang ang hindi pakikialam sa anumang may kaugnayan sa labanan. Kaya, sa bawat pagtaas ng kanyang kapangyarihan, sinubukan ni Goku na patuloy na lampasan ang kanyang mga nakasanayang limitasyon para sa kapakanan ng kanyang posisyon. Matapos ang pagsasanay at matapos niyang ilabas ang kanyang pinakahuling anyo, nagdao sina Daishinkan at Zeno ng isang napakalaking pagpupulong ng lahat ng mga namumunong uri. At sa pagkakataong iyon, dinala ang lahat ng Diyos ng pagkawasak at lahat ng mandirigma mula sa mga universo upang ipahayag ang bagong pinuno ng pag-iral na ito. Aba, lahat, nais kong pasalamatan kayo sa pagpunta. Mula ngayon, makikita ninyo ang isang bagong sistema ng pamumuno sa mga universo na pangungunahan ng bagong pinunong si Goku. Wow, ito ang hinihintay ko. Isa siyang mabuting pinuno para sa lahat ng anghel. Ano? Si Goku. Paano nangyari ito? Lumabas si Goku sa sandaling iyon, suot ang kanyang marangyang kasuotan at taglay ang bago niyang anyo. Makikita ang pagiging seryoso sa kanyang mukha. Aba, Beerus, sa totoo lang, ideya ito ni Zeno-sama. Tila isang desisyong ginawa upang biglain ang lahat. Isang kamangha-manghang sandali ito para sa lahat. Walang sinuman ang nakapagtala ng ganitong pangyayari. May sarili ring lohika ang ideyang ito. Mas inosente si Goku noon, ngunit ngayon ay mas matalino at mas may karanasan na siya. Tumayo si Goku bilang tagapamagitan sa pagitan ng lahat ng pinuno at nagsimulang magsalita. Salamat sa inyong lahat. Aalagaan ko ang aking tungkulin bilang bagong pinuno at magsisikap akong ayusin ang lahat. Ito talaga ang gusto namin. Congratulations, Goku. Ngayon, maaari na kayong bumalik sa inyong mga universo. Mula ngayon, magbabago na ang sistema ng pamamahala. Makalipas ang ilang sandali, naisipan ni Goku na magtungo sa Universe 11 upang makipagkita kay Jiren, habang abala naman si Jiren sa pagsasanay kasama ang kanyang anghel. Sa bago niyang posisyon, nagkaroon si Goku ng kakayahang mabilis na makalipat patungo sa Universe 11. Pagdating niya roon, nagulat si Toppo sa pagdating niya sa lugar na iyon, lalo na't wala ang grupo ni Toppo upang salubungin si Goku noong nakaraan nilang pagkikita. Ipinaliwanag ng detalyado ang sitwasyon at naunawaan ni Jiren na mas nagbago na si Goku kaysa dati. Sa totoo lang, Jiren, naparito ako para tingnan kung ipinagpapatuloy mo pa rin ang iyong pagsasanay. Sabi ka kung sukatin ang antas ng lakas mo pagkatapos ng lahat. Namangha ang iba pa nilang kasama sa nagawa ni Goku at sa tagumpay niyang makamit ang posisyong ito. Napakalakas na niya ngayon. Hindi sa antas na masusukat na higit pa sa kapangyarihan ng mga anghel, ngunit kahit paano, maaari itong ituring na tunay nilang antas, at iyon pa rin ang layuning dahilan kung bakit pumunta roon si Goku. Sa wakas, natupad ang kanyang layunin. Matapos bisitahin ang dati niyang kalaban, bumalik siya sa kanyang sariling universo at humingi ng paumanhin sa dakilang pari dahil umalis siya ng walang pahintulot, ngunit ang totoo, hindi naman niya kailangang humingi ng tawad. Walang problema, Goku, isa ka ng pinuno pagkatapos ng lahat. Okay, mabuti iyon. Gusto kong makausap si Zeno. Abala akong mag-organisa ng Tournament of Universes, kaya nagtungo ako sa Universe 11 upang tingnan kung interesado si Jiren na sumali at magsanay. Hindi natuwa ang dakilang pari sa ideya ni Goku, ngunit wala siyang magawa. Iniharap kay Zeno ang ideya tungkol sa torneo, at pumayag siya rito, dahil sa pagiging parang bata niya, mahilig siyang magsaya, tulad ni Goku. Wow, ito talaga ang matagal ko nang hinihintay. Ngayon, matutuklasan na natin ang lakas ng mga mandirigma mula sa iba't ibang universo. Sa planeta ni Beerus, mukhang muling tinahak ng prinsipe ang landas ng pagsasanay kasama si Whis.
Lalo na nang matanggap niya ang balitang naging pinuno si Goku, kaya nakaramdam siya ng pagkabigo at nagsikap ng husto upang maabot ang kapangyarihan ni Kakarot. Ngunit ang nangyari ngayon ay isang bagay na hindi niya inaasahan dahil biglang lumitaw si Daishinkan at agad na nagpakita ng paggalang ang lahat habang nagtaka si Whis kung bakit naparito ang kanyang ama. Kumusta lahat? Aba, Whis, dapat mong maunawaan na medyo nagulo ang aking tungkulin matapos kunin ni Goku ang aking posisyon at dahil dito, naglabas si Goku ng utos na ipaalam sa lahat ng universo na malapit ng idaos ang Tournament of Power. Nagulat sina Beerus at Vegeta sa balitang ito na maaaring may dalang mapanganib na mga lihim, kaya sumingit ang dakilang pari at nagsabing, tama, ngunit dapat tandaan na aalisin ang mga batas tungkol sa pagbubura, dahil isa lamang itong hamon para sa mas malalakas na pinuno at mga kandidato sa kapangyarihan. Ang desisyong inanunsyo ni Gobernador Goku ay hindi lamang ikinainis ni Beerus, kundi tila nangambarin ang iba pang mga namumuno sa ideyang ito. Nagpatuloy ang dakilang pari upang ipaalam ito sa iba pang mga universo. Ano sa tingin mo? Sa tingin ko, isusuko ko na ang aking posisyon. Aba, Champa, huwag kang mag-alala, makakakuha ng malaking gantimpala ang mananalo. Malaking bagay ito para sa iyo. Maaari kang lumaban ng pantay sa sinumang pinuno. Nagustuhan ng iba pang mga pinuno ang ideyang ito at mukhang tiwala si Belmod sa sarili. Interesante ito, may ilang utang akong naisingilin sa ilang mga salot. Huwag kang masyadong mayabang, Belmod, huwag mong kalimutan na taglay rin ni Goku ang instinct. Matapos ipahayag ng dakilang pari ang ideya ni Goku sa lahat ng universo, nagtungo siya sa lugar ni Zeno, kung saan nakaupo si Goku sa kanyang trono malapit kay Zeno. Perpekto ang lahat ng paghahanda, at nasasabik si Goku na makita kung paano niya isasaayos ang labanan sa pagitan ng mga pinuno. Mukhang ang plano para sa Tournament of Power ay nakabatay sa pagsusuri sa mga mandirigma ng paisa-isa. Ibig sabihin, umaasa si Goku sa mga Diyos ng pagkawasak upang masukat ang kanilang mga antas dahil lahat sila ay lalaho. Maglalaban ang mga Diyos ng pagkawasak hanggang sa magkaroon ng isang mananalo at pagkatapos ay direktang magaganap ang laban sa pagitan ni Goku at ng nagwaging pinuno. Dahil dito, magiging mas dakila at mas kapanapanabik ang kanilang paghaharap. Sige, Zeno, gaganapin natin ang torneo bukas. Bibisita muna ako sa Universe 7. Sinimula ni Goku gamitin ang teknik ng paglipat sa pagitan ng mga universo at nagtungo siya sa universe ni Beerus. Hoy, Goku, mukhang mas kakaiba ka na ngayon. Ano ang nag-udyok sa iyo na isipin ang tungkol sa championship ng mga pinuno? Whis, alam mong mas mataas ang posisyon ko kaysa sa iyo, kaya mas naiintindihan ko ang mga bagay na sinasabi ko. Nagsisimula na akong mawala ng pasensya. Isa kang tanga. Nakagawa ka ng krimen laban sa universo. Ganap mo bang naunawaan na hindi alam ni Zeno ang ginagawa niya? Patunay niyan, siya mismo ang unang nag-isip na gawin kang pinuno, tanga ka. Mukhang naapektuhan ka na talaga ng trabaho ko. Isa ka pa ring Diyos ng pagkawasak pagkatapos ng lahat. Aba, sasali rin ako sa torneyong ito. Iyan ang gusto namin, Beerus. Makakalaban ko ang pinakamalakas na pinuno. Malinaw na hindi matanggap ni Vegeta ang ideyang naging hari si Goku matapos niyang makarinig ng mga salitang minamaliit ang kanyang katayuan. Nagpasya siyang makipaglaban kay Goku. Gayunpaman, sinubukan ni Goku na unawain ang pag-iisip ni Vegeta at pigilan ang kanyang enerhiya upang suportahan siya sa moral na paraan. Hindi nasisiyahan si Goku sa kasalukuyang antas ng prinsipe. Kaya naman, sabihin na nating naging mahinahon si Goku sa kanyang pag-ugali. Ang sandaling ito ay para kumbinsihin si Vegeta. Kahit gaano mo isipin ang tungkol sa pag-unlad, Goku, huwag mong kalilimutan na ako ang prinsipe ng mga saiyan. Bigyan mo lang ako ng panahon at makikita mo kung sino ako. Sigurado iyan. Magkikita tayong muli sa lalong madaling panahon. Ngayon, Whis, maaari na tayong maghanda para bukas. Ngayong araw, magpapahinga muna ako sa Earth. Paalam, guys, magkita-kita tayo ulit. Pagdating ni Goku at maipaalam ang balita sa kanyang mga kasama, nagulat sila nang marinig ito at natakot ang lahat na mabura sakaling matalo sila. Gayunpaman, ang kalagayan ngayon ni Goku kay Zeno ay nakapagpawala sa takot na iyon dahil wala silang dapat ikabahala hanggat matatag si Goku sa kanyang malaanghel na posisyon, hindi dahil sa puwersa, kundi dahil sa kanyang tunay na katayuan. Dad, nag-aalala ako na ang pagiging masyadong malapit sa tinatawag na Xeno na ito ay maaaring magdulot ng panganib sa universo. Sinubukan ni Goku na panatagin ang kanyang anak na si Goten at ipinaalala niyang nasa kanyang mga kamay na ngayon ang lahat. Umuwi ang dalawa at hindi nagtagal ay nagsalo sila sa hapunan. Mukhang abala ang isip ni Goku sa mga pangyayari sa torneyong gaganaping kinabukasan. Nang dumating ang inaasahang oras, umalis si Goku at dumiretso kay Zeno habang naghahanda ang lahat para sa sandaling ito.
Naroon ang lahat ng uri ng mga referee. Punong-puno ng kasiyahan si Zeno para sa labanang ito, samantalang mas naiinis naman si Beerus kay Goku. Nagtungo ang lahat sa lugar na pagdarausan ng torneo. Hindi lamang ito limitado sa mga unibersong lihim na lalahok sa paligsahan ng lakas, dahil naroon din ang iba pang mga pinuno, kasama ang pinakamalakas na mandirigma mula sa bawat universo. Maligayang pagdating sa inyong lahat. Binabati ko kayo sa inyong marangal na pagdating na muli tayong pinagsama-sama sa isang lugar. Sa utos ni Master Goku at sa suporta ni Zeno, isasagawa ang torneyong ito na magsisimula sa isang panggrupong labanan sa pagitan ng mga pinuno. Una sa lahat, dapat tandaan na ang torneo ay binalak upang pagtapatin ang pinakamalalakas na pinuno at ang pinakamalakas na mandirigma. Ibig sabihin, magtatapos ang labanan ng mga pinuno sa iisang mananalo na magkakaroon ng karapatang lumaban kay Goku. Sige, guys, alam na ninyo ang mga patakaran. Kailangan ninyong tiyaking sa loob lamang ng ring magaganap ang inyong laban. Mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng kapangyarihan ng pagkawasa. Siyempre, hindi naman mapapahamak ang matatalo, ngunit matutupad ang hiling ng mananalo gamit ang Super Dragon Balls. Ngayon, simulan na. Nagsimula ang labanan kasabay ng pagsisimula ng torneo. Tila sina Whis at Vados ang pangunahing pinupuntirya ng mga pinuno. Masasabing sila ang dalawa sa pinakamalalakas na mandirigma dahil nagdulot sila ng matinding problema sa iba pa nilang kalaban. Tungkol naman kay Belmod, malinaw sa dati niyang kumpiyansa na naniniwala siya ang mas karapat-dapat sa torneyong ito. Nagpakawala siya ng isang pag-ataking nakabatay sa kanyang mahiwagang teknik na humadlang sa mga galaw ng iba pang mga pinuno. Hindi lamang sa isang aspeto nakatuon ang laban. Ngunit pagkatapos, ang pagganap ni Gobernador Beerus ang itinuring na pinakamahusay matapos niyang pakawalan ang kanyang mga teknik na nagpayanig sa bawat mandirigma. Nagtagisan sina Beerus at Belmod at may isang napakakakaibang pangyayaring naganap. Natalo sina Whis at Vados ng isang hindi nakikilalang mandirigma. Ngunit ang kakaiba, tumigil siya sa pakikipaglaban agad matapos silang talunin. Isang matinding labanan na lamang ang natitira, ngunit inilabas ang sumusunod na utos. Sige, tumigil na kayo ngayon. Mahusay ang ginawa ninyong lahat, ngunit may problema sa resulta. Gusto kong lumaban kay Goku dahil hindi ko na kailangang labanan ang iba pang kalahok, wala silang halaga para sa akin. Ano? At sino ka para magbigay ng mga utos? Hanggang ngayon, isa ka pa ring misteryo para sa amin. Bakit mo naisipang itago ang iyong pagkakakilanlan? Makinig ka sa akin, Goku. Hindi ako mahilig sa pagtatalo. Hindi mo kailangang matakot sa akin. Sumagot ang misteryosong mananakop na bibigyan siya ng kakayahang makuha ang Dragon Balls kung matatalo siya ni Goku. Dito, nagulat si Goku at sinabi, "Sino ang nagsabi sa iyo na kaya mong ibigay sa akin ang kapangyarihang iyon dahil ako ang hari at maaari kong gawin ang anumang gusto ko?" Nagulat ang dakilang pari sa bagay na ito at pagkatapos ay naisip niyang mataas nga ang katayuan ng mananakop na ito at maaaring siya ang may-ari ng Super Dragon Balls. Hindi ibinunyag ng estranghero ang kanyang pagkakakilanlan at sinabi niyang bibigyan niya si Goku ng pagkakataong tapusin ang torneo. Ngunit sa huli ay kailangan niyang labanan ang taong ito upang malaman ang tunay na lawak ng kanyang lakas. Hindi sumang-ayon ang lahat ng pinuno sa resultang ito dahil pumapabor ito kina Beerus at Belmod na siyang dalawang huling natitirang mananalo sa championship ng mga pinuno dahil hindi nila kinailangang labanan ang misteryosong mananakop. Kailangang patunayan ng bawat universo ang halaga nito upang matupad ang hiling. Ito ang inaasahang wakas para sa magkabilang panig. Sa sandaling ito, dalawang Diyos ng pagkawasak na lamang ang natitira, kasama ang isang mandirigmang si Jiren. Kaya naisip ni Goku na pagtapatin sina Beerus at Belmod upang matukoy ang pinakamalakas na Diyos ng pagkawasak. Pagkatapos nito, magkakaroon siya ng karapatang lumaban kay Jiren na itinuturing na pinakamalakas na mortal na mandirigma. Tunay nga, ganito dapat ang isang kompetisyon. Napakawasak na naging paghaharap. Para sa misteryosong nilalang, wala itong halaga dahil lubos siyang nakatitiyak na kaya niyang ibaon sa lupa ang bawat isa sa mga taong ito ng napakadali. Nagpatuloy ang laban ng ilang minuto at sa huli ay natalo ni Beerus si Belmod na halatang pagod sa kanyang mukha. Pagkatapos noon, nagkaroon siya ng karapatang makapasok sa huling laban na isang sagupaan sa pagitan niya at ng mandirigmang si Jiren. Nagpatuloy ang kompetisyon ayon sa nararapat at tumagal din ng ilang minuto ang kanilang laban, ngunit sa pagkakataong ito, mas malakas ng husto si Jiren kaysa kay Belmod. Patuloy silang nagpalitan ng suntok at talagang humanga si Goku sa antas ni Jiren na mas napaunlad ang kanyang mga kakayahan kumpara sa nakaraang torneo. Nagpatuloy ang laban ng dalawa at sa huli ay muling nanalo si Beerus na nakuha ang titulo bilang kinatawan ng Universe 7 at ang pinakamahusay na Diyos ng pagkawasak sa lahat ng mandirigma.
Ngunit may isa pang hakbang na natitira, at ito ang pinakamahirap sa lahat. Hindi ganap na makapagtutuon si Goku hanggat hindi niya natutuklasan ang mga kakayahan ng misteryosong pinuno na hindi pa natatalo. Kaya naman, hindi na siya sasali sa anumang laban maliban sa sarili niyang laban. Kaya naghanda siya laban sa pinunong ito na nagsabi, "Aba, Goku, ito ang gusto ko. Hindi na kailangang harapin si Beerus dahil sigurado akong mapapahamak ko lang siya. Pero kung masasaktan man kita, kahit papaano ay matututo ka ng isang leksyon na sasabihin ko sa iyo matapos kang matalo." Nagsisimula na akong kabahan. Napakatiwala ng nilalang na ito. Hindi ko man lang alam kung sino siya. Sinasabi niyang matatalo ako sa laban na ito at tuturuan niya ako ng leksyon. Kaya ano kaya ang itinatago niya? Napalakas ang loob ni Goku sa sandaling iyon at napagtagumpayan niya ang kanyang takot. Agad niyang nakamit ang kanyang mga pagbabago at saka hinarap ang nilalang sa isang laban. Napakalakas ng kanilang mga suntok, kaya pati ang dakilang pari ay kinabahan, sa takot na masira ang lugar, kaya sinubukan niyang salagin ang mga pag-atake at bawasan ang epekto nito sa iba. Maaari nitong wasakin ang buong lugar. Nagpatuloy ang kanilang laban ng ilang segundo, dahil hindi na nakayanan ni Goku ang mga pag-atake at tuluyan siyang tinamaan ng malakas ng misteryosong nilalang. Matinding napinsala si Goku, at nagulat ang lahat, dahilan upang maniwala silang masama ang taong ito at may masasamang intensyon. Dahil nagawa niyang tamaan ng ganoon kalubha si Goku, bumagsak ito na balot ng dugo ang buong katawan at hindi na makagalaw. Ngunit ang nakakagulat, namagitan ang kalaban at sinimulang pagalingin si Goku, at matapos noon ay tuluyan siyang gumaling, sa kaliteral na sinabi ng misteryosong nilalang. "Sige, Goku, sinasabi mong naging pinuno ka ng mga hari, ngunit ang totoo, nakagawa ka ng pagkakamali, dahil nalinlang ka ng iyong posisyon at inangkin mong lalabanan mo ang pinakamahusay na mandirigma sa torneo, na para bang may taglay kang bagay na wala ang iba. Kaya ngayon, naturuan na kita ng isang leksyon, kailangan mong maging mapagpakumbaba at tratuhin ang iba ng naaayon sa kanilang katayuan, kahit na mas malakas ka kaysa sa kanila. Hindi ka naman pinakamalakas, mayroon ka lamang mataas na posisyon, at iginagalang ko ang posisyon mo, ngunit kahit paano, matuto ka mula sa leksyong ito. Ako si Zalma, at ako ang may-ari ng Super Dragon Balls. Patatawarin ko ang ginawa mo. Ako ang nagwagi at may karapatan akong ipatupad ang anumang hiling na gusto ko." Nagtungo ang lahat sa itinakdang lugar upang tipunin ang Super Dragon Balls, at naghanda silang lahat upang makita kung ano ang hihilingin ni Haring Zalma. Sinabi ni Zalma na ibabalik niya ang buong lakas ni Goku matapos niya itong talunin. Matapos ganap na maibalik ang Planet Vegeta, at maibalik ang mga dating buhay ng mga Saiyan, dinala ang mga magulang ni Goku sa lugar na ninanais matapos matupad ni Zalma ang kanyang hiling. Ito ang pagkikitang matagal nang hinihintay ng mga kaluluwa. Dahil isinilang siya sa Earth sa pangangalaga ni Lolo Gohan, siya ay inampun nito. Lumaki si Goku na si Gohan lamang ang kilala niyang ama. "Nagpapasalamat ako sa iyo sa pakikipaglaban mo kay Goku. Ang hiling na ito ay para sa iyo." "Ano ang ibig mong sabihin, Zalma?" "Wala akong ideya sa sinasabi mo." Walang ideya si Goku dahil nawala ang kanyang alaala. Ang tanging naalala niya ay nawasak ang Planet Vegeta. "Makinig ka, Goku, panahon na para aminin ko na naibalik na ang Planet Vegeta, at naisipan kong ibalik ang iyong mga magulang at ang lahat ng namatay sa kamay ni Frieza, lalo na dahil sa mga utos ko. Ikaw ba ang dahilan ng pagkawasak ng Planet Vegeta?" "Tama, ako ang dahilan ng pagtatapos ng iyong lahi, Goku." Nagulat si Goku sa balitang ito, at agad siyang nag-react ng walang pag-aalinlangan. Namuhay siya sa buong panahong iyon ng walang kaalam-alam. Hindi alam ni Goku na palihim na nilabag ni Zalma ang kanyang mga karapatan. Inilabas ni Goku ang kanyang galit, malinaw na magkahalo ang kanyang mga damdamin. Kailangan niyang unawain at tanggapin ang nakakagulat na katotohanan ito. Kaya namagitan ang dakilang pari at pinilit si Goku na kumalma. Napakabigat ng pakiramdam na ito. Nabigla si Goku na masasabing pansamantalang pagbabago lamang ng kanyang damdamin dahil sa ideya ni Zalma na ibalik ang mga Saiyan. Isa itong ideyang nagpapakitang nais niyang itama ang nakaraan niyang puno ng mga lihim kay Goku. "Bardock, hindi ako makapaniwalang buhay tayo. Kita mo, ang anak natin ay naging ganap na at napakalakas." "Magaling, anak. Siya nga pala, bakit tayo dinala sa lugar na ito at bakit tayo narito?" "Bardock, maaari mong makasama si Goku mamaya at masiyahan sa paggalugad sa makabagong panahon. Marami nang nangyari at unti-unti mong maunawaan ang lahat." Umalis si Goku kasama ang kanyang pamilya gamit ang paglipat sa pagitan ng mga universo, habang ang iba naman ay bumalik sa kanilang tahanan sa himpapawid ng planetang Earth.
Matapos magpasya si Zalma na ibalik ang mga tao ni Goku, nagbukas ito ng panibagong landas para kay Goku upang mamuhay ng bagong buhay kasama ang kanyang pamilya. Dumiretso ang lahat sa lugar na pahingahan ni Goku. Nakaramdam si Jin ng pagmamalaki at pananabik nang una niyang makita ang planetang Earth, lalo na't ang lugar na iyon ay nagbigay sa kanya ng kapayapaan at kaligtasan. Habang malapit ang pamilya sa bahay ni Goku, tila nasa paligid si Goten. Nagdulot ito ng kalituhan kay Bardock na nakita si Goten bilang isang mas batang bersyon ni Kakarot. Direktang pumasok si Goku sa bahay at nakasalubong si Chi-Chi, handang tanungin siya kung bakit nawala ang pabaya niyang asawa. Pabaya. Direktang lumapit ang ina ni Goku na si Jin kay Chi-Chi at nagsimula silang magpalitan ng malalapit na tingin. Lumawak ang bilog ng mga magkakakilala sa pamilya at masayang natuklasan ni Jin ang kanyang bagong pamilya. Nagmamadaling lumapit si Gohan at nakita sina Bardock at Jin na labis niyang ikinagulat. Nang dumating ang gabi, nag-usap ang dalawa tungkol sa antas ng lakas ni Goku. Sa palasyo ni Zeno, matapos naisin ni Zeno na gawing pinuno si Goku, lalo siyang naging interesado sa paghihintay sa mga susunod na hakbang ni Goku at sa pakikisama rito ng hindi direkta. Dahil walang duda na ang mga intensyon ni Zeno ay karaniwang nakatuon sa paggawa kay Goku bilang pinakamataas sa lahat ng nilalang, at mas lalo itong pinatunayan ang pagpili niya kay Goku kaysa sa katayuan ng dakilang pari. Habang patuloy na pinagmamasdan ng dalawa ang mundo ng Earth na muling naglapit kina Goku at Bardock, tila iba ang ekspresyon ng dakilang pari sa tunay niyang nararamdaman matapos mabigyan ng matinding dagok ang kanyang posisyon. Unti-unting nagsimulang manaig sa kanya ang damdamin ng inggit, lalo na't ang dakilang pari ay tila naging isang lingkod na lamang sa lahat ng antas at wala na siyang posisyong nakahihigit sa iba pang mga pinuno. Sa planetang Earth, gaya ng dati, nagpapatuloy ang mapagsaliksik na buhay ni Bardock. Hindi lamang sinanay ni Goku si Bardock, nagpasya rin siyang gawin itong opisyal na katuwang sa kanyang posisyon, syempre, alinsunod sa mga tuntunin ng pagsasanay at pag-unawa sa kapangyarihan ng mga pinuno. Direktang nagtungo ang dalawa sa planeta ni Beerus. Maligayang pagdating, Goku. Mula nang makuha mo ang posisyong ito, naging tamad na si Beerus at iniisip na rin niyang magretiro. Nagpasya si Goku na italaga kay Whis ang tungkuling sanayin si Bardock. Dinala si Bardock sa Chamber of Time at nakatanggap si Goku ng tawag mula kay Zeno na agad siyang pumunta. Pagdating ni Goku sa palasyo ni Zeno, dumiretso siyang pumasok habang naiwan ang dakilang pari sa isang tahimik na kalagayan. Goku, hinihintay namin ang mga ginagawa mo sa planetang Earth. Mukhang masaya kang kasama si Bardock. Tama ka, Zeno. Sa totoo lang, iniisip ko na kung dinala ko siya rito, baka mas mahusay pa ang naging pagsasanay niya kaysa sa ilalim ng dakilang pari. Lalong nagalit ang dakilang pari dahil ang pagiging walang pakialam ni Goku at ang malaya nitong pagkilos sa kanyang tungkulin ay nagkaroon ng masamang epekto sa kanya, habang siya naman ay mahigpit na sumusunod sa kanyang disiplina at mga prinsipyo ng pamamahala. Ngunit hindi niya natatanggap ang parehong atensyong natatanggap ngayon ni Goku. Aba, Goku, maaaring nagtataka ka kung bakit ka namin ipinatawag. Nakatanggap kami ng ulat mula sa isa sa mga hari ng misteryosong universo tungkol sa pagtuklas sa pinakamakapangyarihang mga pinuno. Hindi lamang iminungkahi ni Zeno ang ideya ng pagbisita sa isa sa mga universo. Ngunit ang totoo, nakatanggap si Goku ng interes mula sa isa sa mga pinuno na nagngangalang Lucia. Inanyayahan niya si Goku na dumalo sa isang pag-uusap kasama siya sa loob ng kanyang universo. Naging sentro ng atensyon ng maraming pinuno si Goku, kaya naisip ni Zeno na ipadala siya upang tumanggap ng pagsasanay mula kay Lucia. Lalong tumindi ang galit sa puso ng dakilang pari nang marinig niya ito, at inatasan siyang ipadala si Goku sa tirahan ni Lucia. Dahil napilitan, ipinadala niya si Goku habang dala ang kanyang galit dito. Sa sandaling ito, makikita nating sa wakas ay nakapagdesisyon na si Vegeta. Matapos ang ilang panahong pag-iisip, sumakay si Vegeta sa kanyang sasakyang pangkalawakan at dumiretso sa kanyang planeta, syempre, upang makipagkita sa hari. Makalipas lamang ang isang oras mula sa pangyayaring ito, sa wakas ay nakilala ni Goku si Lucia, na isang pangalawang uri ng pinuno, ibig sabihin, nasa antas siya ng mga anghel. Nagulat si Goku nang makilala niya ang anghel na ito, at lalo siyang namangha nang malaman niyang alam nito ang kanyang pangalan dahil naging tanyag na siya sa lahat ng universo. Mukhang interesado si Goku na malaman ang mga detalye tungkol sa personalidad ni Lucia. Sa sandaling ito, naisip niyang sabihin sa kanya ang tungkol sa kanyang nakaraan. Sa isang misteryosong mundo sa loob ng isang misteryosong planeta na kilala bilang Universe 19, may isang minamahal at mabuting pinuno sa kanilang magkakapatid na nagngangalang Rosie. Ang pinunong ito ay may relasyong pag-ibig sa kapwa niyang pinuno na nasa mababang uri na nagngangalang Ronnie.
May pambihirang ugnayan ang dalawa at nakamit nila ang pinakamataas na antas ng disiplina sa balanse ng kosmos sa lahat ng universo, kaya pinarangalan pa sila ng dakilang pari. Tumanggap sila ng dagdag at natatanging pagpapahalaga mula sa lahat, at nagkaroon sila ng anak na si Lucia. Ngunit nakaramdam ng isang uri ng inggit ang isa sa mga anghel, na nagdulot sa kanya ng matinding galit sa dalawa, at tuluyan siyang nawalan ng katinuan dahil hindi niya nakamit ang atensyong gusto niya. Sa bawat pagkakataon, sinubukan niyang magkunwari gamit ang kanyang peking anyo upang makakuha ng awa. Hanggang sa humantong ito sa isang walang katulad na pagpaslang na hindi lamang kumitil kay Ronnie, kundi kumitil din sa buhay ni Rosie. Mula noon, nagsimulang sumunod kay Lucia ang mga problema at takot sa bawat sandali. Sa paglipas ng bawat panahon, lalong tumigas ang puso ng masama hanggang sa humantong ito sa pagpatay sa iba pang mga anghel. Sa kabila ng pakikialam ng iba pang mga pinuno upang siya ay harapin, hindi na tinag ang kanyang nakakatakot na anyo sa pagsasama-sama ng kanilang mga puwersa. Masama na ang lahat hanggang sa naganap ang isang nakakagulat na pangyayari na magitan si Zeno. Sa galit na ekspresyon, agad niyang pinabagsak ang kontrabida. Dito natutunan ni Lucia mula sa kanya ang lahat ng kasanayang may kaugnayan sa pamumuno. Dahil minana niya ang mga pagpapahalaga ng kanyang mga magulang, naging kaibigan niya si Zeno hanggang sa malampasan niya ito. Nasiyahan siya sa pagprotekta sa kanyang universo at paghahanap ng pinakakarapat-dapat na pinuno na gaganap sa papel ng kanyang mga magulang sa moralidad at pamamahala na sa pagkakataong ito ay si Goku. Kaya dumaan ka sa mahihirap na panahon. Hindi ko kailanman naisip na makakakilala ako ng isang taong tunay na kapantay mo. Inaasahan na iyon. Goku, hayaan mong imungkahi ko ngayon sa iyo ang ideyang dahilan kung bakit ka dinala rito. Narinig kong naging pinuno ka na. Mabuti iyon bilang isang mabuting tao, ngunit may kulang pa sa iyo. Kailangan namin ng isang pinunong tulad mo, Goku, sa unibersong ito. Ngunit ako ang nakatalaga sa pamamahala ng mga universo. May ideya ako. Maaari kong italaga ang isa sa mga mandirigmang matagal ko ng kasama, na maaaring maging angkop sa posisyong ito, dahil mas interesado siya sa mga ganitong bagay. Huwag kang mag-alala, Goku, aasikasuhin natin iyan mamaya. Maaari kang sumama sa akin, at ilalaan kita sa isang lugar kung saan maaari kang magsanay kasama ang isa sa mga kaibigan ko. Sa sandaling ito, lumapit ang isa sa mga anghel na tumulong sa kanya noong kanyang kabataan. Napili si Goku upang magsanay sa ilalim ng mga suportadong kondisyon sa pamumuno ng anghel ng Universe 16 na. Tumanggap siya ng mahalagang regalo mula kay Lucia. Ginawa siyang immortal at dinoble ang kanyang lakas bilang dagdag na pagpapalakas upang tanggapin niya ang ideyang ito at magawang pamahalaan ang mga universo sa pinakamainam na paraan. Aba, masasabi kong handa na ako para sa pagsasanay. Pakiramdam ko, muli akong umangat. Napakaganda nito, lalo na para sa bagong pag-unlad na ito. Nagsimula ang pagsasanay ni Goku upang mapaunlad ang kanyang mga kakayahan sa pag-atake. At ayon sa ilang matatalinong estratehiya, kailangan niyang patatagin ang lahat ng kanyang pagbabago upang mapahusay ang bisa ng kanyang pakikipaglaban sa bawat anyo. Pagkatapos, maaari na siyang sumulong sa susunod na pagbabago. Habang tumitindi ang hirap ng pagsasanay, sa bawat antas ay palaging may mahalagang hakbang. Patuloy na pinuntirya ni Goku ang Ultra Instinct. Aba, Goku, ipinapakita ng iyong pagganap sa pagsasanay na nakamit mo na ang isang layuning pabor sa iyo. Ngayon, masasabi ng handa na ang antas mo upang tumanggap ng ibang uri ng pagsasanay. Magtutuon tayo ngayon sa pagpapalabas ng iyong potensyal upang malampasan ang iyong mga limitasyon. Gawin na natin agad iyon at tingnan natin kung hanggang saan pa ako makakaangat. Samantala, naapektuhan nito ang damdamin ng isa sa mga sinaunang pinuno. Siya ang pinunong salungat sa lahat ng nilalang nakapantay ng kanyang antas. Sa tuwing sinubukan niyang umangat sa mas mataas na antas sa gitna ng mga nilalang, natutuklasan niyang halos imposible ito. Hindi lamang niya tinanggap ang katotohanan ito at ang pagiging kontento sa sarili sa harap ng iba, kundi tinalikuran niya ang kanyang tungkulin at naging palaboy hanggang sa maging isang mangkukulam, dahil sa ugnayang nabuo niya sa rebeldeng anghel bago ito namatay. Maraming taon bago nagsimula ang buhay ng mga tao ni Goku, may isang pinunong nagngangalang Megami. Ang tusong anghel na ito ay nagpakita ng lahat ng uri ng puot at galit sa kanyang mga kapatid. Hindi siya nakontento sa kanyang masasamang planong hadlangan ang iba, kundi bumuo siya ng sarili niyang grupo sa pakikipagtulungan sa mangkukulam, kung saan nilabag niya ang mga batas ng kalikasan sa pamamagitan ng paggamit ng napakalakas na mahikang mahirap kontrahin. Matapos mabura ni Zeno si Megami, nag-iwan ito ng malalim na alaala sa isipan ng mangkukulam, at nagsimula siyang kunin ang mga kaluluwa ng lahat ng may matataas na posisyon at namuhay ng puno ng mahika.
Naunawaan ng mangkukulam na umabot na si Goku sa pinakamataas na antas ng kapangyarihan, at kailangan niyang humanap ng paraan upang pabagsakin ang kanyang posisyon at ilantad ang lahat sa epekto ng mahika, at para magawa iyon, gumawa siya ng tamang desisyon. Ang Super Dragon Balls. Ilang taon siyang nagsikap upang mapigilan ang paggana ng mga Dragon Balls, dahil tila naging hindi na magagamit ang Super Dragon Balls dahil sa mga kadena na nakapulupot sa mga ito, na tila gawa-gawa lamang ngunit lalong humihigpit. Sa paligid ng prinsipe, tila sa wakas ay muling nakita ang Planet Vegeta. Muling nabuhay ang karaniwang gawain ng mga naninirahan sa planeta. Namumuhay ang lahat habang nagtataka kung paano sila muling nabuhay, lalo na si Haring Vegeta. Dumating si Vegeta na may hindi malamang dahilan, ngunit tila patungo siya sa palasyo. Samantala, matapos suriin ng mabuti ang planeta, direktang hinanap ni Vegeta ang kanyang ama at nagtungo sa trono ni Haring Vegeta. Yumuko si Vegeta sa harap ng kanyang ama, na ikinagulat ng lahat, lalo na ni Haring Vegeta, na hindi lamang tumingin sa kanyang anak, kundi agad na lumapit sa kanya at niyakap ang prinsipe. Matagal nang naghiwalay ang dalawa mula pa noong panahon ng pananakop sa kanilang planeta. Hindi ko talaga maintindihan ang nangyayari. Binabati kita sa pagbabalik ng iyong posisyon, ama. Mukhang nalilito ka sa dami ng mga lihim. Maghanap tayo ng lugar para makapag-usap. Nagtungo ang dalawa sa isang liblib na lugar sa ilalim ng iisang bubong at nagsimula ang kanilang pag-uusap. Sa planeta ni Beerus, gaya ng dati, patuloy na sinasanay ni Whis si Bardock gamit ang ilang bagong teknik at inilalantad siya sa kapaligiran ng pagsasanay. Unti-unting naunawaan ng saiyan ang posisyon ng mga pinuno dahil kayang pigilan ni Whis ang kanyang lakas sa anumang antas upang makalaban kay Bardock ng pantay sa kanyang pagsasanay. Mukhang nagsisikap si Whis sa aspetong ito upang maihanda si Bardock bilang isang mas mahusay na regalo para kay Goku. Nasiyahan si Vegeta sa pakikipagkita sa kanyang ama habang pinagmamasdan sila ni Whis at Beerus na iniisip na balak ni Vegeta na isama ang kanyang ama. Malinaw na interesado siyang paunlarin ang kakayahan ng kanyang ama. Possible iyon. Sana ay magpakita rin siya ng interes sa sarili niya dahil sabik na akong ibigay sa kanya ang posisyon ng pamumuno. Matapos parangalan at malugod na tanggapin si Vegeta ng iba pang mga naninirahan sa planeta, kusa siyang pumuwesto sa kanyang trono malapit sa kanyang ama. Makalipas ang ilang sandali, nagpa siya ang dalawa na maghamon upang malaman ang antas ng lakas ng isa't isa. Aba, anak, ipinagmamalaki kita matapos kang bumalik bilang isang ganap na lalaki. Huwag mo akong biguin sa antas ng iyong lakas. Baka nagbibiro ka lang, ama. Sana hindi mo ito gawing dahilan para mapahamak ka. Umatake ang hari sa sandaling iyon upang subukan ang kanyang lakas, ngunit hindi niya inaasahan ang naging tugon. Hindi lamang nagpakita si Vegeta ng maliit na bahagi ng kanyang lakas, kundi umangat pa siya sa pinakamataas na anyo ng Super Saiyan Blue. Nagulat ang hari sa kanyang nakita nang matuklasan niyang nalampasan ng kanyang anak na prinsipe ang mga dating record at patuloy na lumalakas. Nahihirapan akong lampasan si Kakarot. Hindi lamang ako nagsikap na makamit ang mas mataas na posisyon kaysa sa kanya, kundi pinaghirapan ko ring malampasan si Beerus. Ano? Beerus? Ibig mong sabihin, iyong pusang umagaw ng kapangyarihan sa planetang ito. Tama, ang mga pamantayan namin ngayon ay halos hindi mo maisip at naparito ako upang tulungan kang umangkop sa mga nangyayari sa kasalukuyang panahon, ama. Sundan natin ang isang bagong landas para sa ating tahanan. Marami akong mayaalok. Samantala, matapos dalhin si Goku sa Chamber of Time, na nagbigay sa kanya ng pagkakataong magsanay ng isang buong taon, nagawa niyang palawakin ang saklaw ng kanyang pagsasanay at makamit ang isang espesyal na posisyon. Nakibagay ang instinct ni Goku sa kapaligiran ng pagsasanay ng pinuno. Habang nagdulot si Goku ng malalaking pagbabago, nagsimulang ihagis ng mangkukulam ang kanyang sumpa sa Universe 7. Una niyang pinahinto ang paggana ng mga Dragon Balls upang hindi magamit ang mga ito bilang sandata, kabaligtaran ng gagawin niya ngayon. Dumiretso siya gamit ang kanyang mahika patungo sa planetang Earth at pinuntirya ang lahat ng tao sa planetang ito, lalo na ang mga kaibigan ni Goku. Ang lahat ng tinamaan ng kanyang mahika ay napuno ng masasamang damdamin na nagtulak sa kanila na patayin ang mga inosenteng taong nasa paligid nila. Kumalat ang kanyang sumpa sa lahat ng dako at palihim niyang minanipula ang isipan ng mga taga-Earth sa mga lugar kung saan sila naninirahan, lahat ng ito upang tuksuhin si Goku at hindi direktang pabagsakin siya mula sa kanyang kinalalagyan. Nang makita ang pagkawasak na sinapit ng mga tao sa Earth, nagalit si Goku na may apoy ng puot sa kanyang puso. Kailangan niyang maunawaan ang dahilan ng pagsalakay na ito at humanap ng paraan upang palayain ang mga tao sa mundo bago mahuli ang lahat. Hindi na sinusubaybayan ni Zeno ang kalagayan ng mga anghel at ang pakikitungo nila sa bawat universo.
Sa kabila nito, syempre, naging mas nakatuon siya sa mga hakbang ni Goku sa bawat sandali. Lalong naging determinado si Goku at maaaring mas makuha pa ang atensyon ni Lucia. Maganda sana kung pupunta siya at makikipagkita sa atin dala ang pag-unlad na ito. Mas lalo akong nasasabik dito. Pari, gusto naming papuntahin si Goku. Maaari mo siyang tawagin para pumunta rito. Hindi na kami makapaghintay na makita ang resulta ng kanyang pagsasanay. Aba, Ginoong Zeno, marahil kailangan muna nating maghintay upang makita kung natapos na ni Lucia ang kanyang mga plano ayon sa ninanais. Huwag mong kalilimutan na nais mong maging mas maunlad at mas matalino si Goku. Maglaan muna tayo ng oras para magsaya, Zeno. Masyado ka nang naglaan ng panahon sa sarili mo mula nang bantayan mo ang mga hakbang ni Goku. Habang tila mas maunawain at nag-aalala ang dakilang pari kay Zeno, mayroon pala siyang masasamang intensyon laban sa kanya. Higit pa rito, sinubukan niyang akitin si Zeno sa ilang libangan upang bigyan ang mangkukulam ng pagkakataong ihagis ang kanyang sumpa kay Goku. Kaya masasabi nating palihim ng inilunsad ng dakilang pari ang kanyang hakbang para sa paghihiganti. Malinaw na nasanay na si Goku sa kanyang bagong anyo. At wala nang ibang dapat ipaglaban si Goku kundi tumayo at subukang harapin ang mga ginagawa ng mangkukulam bago mahuli ang lahat. Kaya dinala si Goku sa kanyang dating tahanan at agad na nagtungo ang tatlo sa planeta ni Beerus upang ipaalam sa lahat ang katotohanan tungkol sa nangyayari. Tinanggap ni Whis ang mga miyembro ng Universe 16 na nang may karaniwang kabaitan at agad na nagsimula ang pag-uusap tungkol sa dapat gawin upang makaalis sa sitwasyong ito. Makinig ka, Whis, umangat na si Goku sa antas kung saan maaari mo na siyang ituring na isang huwarang pinuno. Posibleng magbukas ito ng pagkakataon para makalaban kanya, ngunit naniniwala pa rin akong kulang siya ng kaunti sa ating karanasan bilang mga anghel. Sinubukan ko siyang ihanda para sa pamumuno matapos niyang makamit ang angkop na antas na ito, ngunit ang totoo, may masamang bagay na palihim na nangyayari sa mga taga-Earth dahil sa isang misteryosong dahilan. Sa tingin ko, napakadelikado ng sitwasyon. Sa totoo lang, naparito kami upang humingi sa iyo ng paliwanag o isang malinaw na ideya tungkol sa nangyayari. Ang realidad na nararanasan ng mga naninirahan sa planeta ay halos nilalamon na ang buong mundo. Nadisable ang epekto ng Super Dragon Balls, Whis. Mukhang ang dakilang pari ang pangunahing dahilan ng resulta na ginawa ng mangkukulam. Matapos niyang paunlarin ang kanyang mga kakayahan kasama si Megami, sinuportahan ng dakilang pari ang mangkukulam na ito matapos niyang mawala ang kanyang posisyon. Whis, nasaan si Vegeta? Dapat humingi ako ng tulong sa kanya upang ipaalam sa kanya ang katotohanan. Aba, nagtungo si Vegeta sa kanyang planeta. Kailangan ko siyang dalhin agad. Magtatrabaho rin ako upang mapaunlad siya. Nakasalalay sa inyo ang kapalaran ng buong pag-iral. Sigurado iyan, Whis. Siya nga pala, nasaan ang aking ama? Nakahiwalay siya sa isang lugar. Naging malala ang mga epekto sa mga taga-Earth at naapektuhan nito si Bardock. Dumiretso si Goku upang makipagkita kay Bardock, dala ang pananabik na makita ang mga resulta ng pagsasanay nito kasama si Whis. Nang makita siya, lumitaw si Bardock sa harap ni Goku na may kumpiyansang ekspresyon, matapos silang magsanay ng isang buong taon sa Chamber of Time sa ilalim ng pangangasiwa ng pinakamahuhusay na pinuno. Ipinakita ni Goku ang kanyang bagong estilo, ngunit paano naman si Bardock? Magaling, anak, isa kang bayani dahil sa ginawa mo. Mukhang iba ka na kaysa dati. Malinaw na mas mahusay ka na sa paggamit ng iyong lakas. Salamat sa iyo, anak ko. Nakataya pa rin ang hamon. Patuloy kong tataasan ang pressure. Kailangan mong gampanan ang iyong tungkulin. Umaasa sa iyo ang lahat, anak ko. Umalis si Goku at napili bilang pinakaangkop na taong lalaban sa banta na ito. Sa kalagayan ng planetang Earth, kumalat na ang sumpa ng mangkukulam sa buong planeta at pinuntiryan niya ng kanyang mahika ang pinakamalakas na individual na si Gohan sa pagkakataong ito. Hindi na si Gohan ang nasa panganib dahil siya mismo ang naglalagay sa panganib sa iba dahil naging mas mabangis siya laban sa ibang mga tao. Naging mahirap na siyang harapin dahil napakalakas na niya. Bukod dito, ang pagbabagong anyo niya bilang isang mabagsik na mandirigma ay lalong nagpalakas sa kanyang pagganap sa laban at masasabi na ang kasalukuyan niyang antas ng pakikipaglaban ay mas nakatuon kaysa dati. Matapos ang pag-uusap ni Vegeta at ng kanyang ama upang magkakilala at tuklasin ang isa't isa, napuno ng tensyon at galit ang dalawa dahil sa nangyari sa planetang Earth. At pagkatapos, dinala ni Whis ang dalawa sa planeta ni Beerus habang patuloy niyang sinusubaybayan ang mapanganib na sitwasyon. Hindi kayang manatili ni Vegeta na walang ginagawa at maghintay, kaya naisip niyang habulin si Goku. Ngunit pinigilan siya, dahil malinaw na ang pagpunta ni Vegeta sa planetang Earth
ay maaaring magdulot sa kanya na mahulog sa bitag ng mangkukulam at mauwi sa mas malaking panganib kapag siya ay nasakop. Hindi tulad ni Kakarot na lubos na pinalakas ng pinuno matapos magkaroon ng kakayahang maging immortal na magbibigay sa kanya ng proteksyon laban sa kanyang mahika. Kaya kumalma ka, Vegeta. Ang pagbabagong ito ay dati nang pinag-isipan ng isa sa mga kapatid ko na naglaan ng panahon upang sanayin si Goku. Maaari tayong maghintay hanggang sa umayos ang lahat. Kakarot. Narinig ko na ang pangalang iyan. Siya nga pala, Hari, maligayang pagdating sa makabagong panahon at sa mundong puno ng pag-unlad. Marahil ay hindi mo agad maunawaan ang iyong bagong kapaligiran. Naniniwala akong ang ideya ni Vegeta na makipagkita sa iyo ay magbibigay sa iyo ng mga benepisyo sa hinaharap. Nabuo si Bardock mula sa espesyal at nabuong kaalaman matapos siyang maisama sa planetang ito ni Goku. Maaari mong gamitin ang parehong paraan para umangat. Ano? Bardock. Vegeta. Ano ang ibig sabihin ng nilalang na ito? Narinig ko rin iyon, sinabi ng tatay ko na ang lintik na si Kakaroto ay humingi ng tulong para mapataas ang antas ng kanyang ama. Maaaring magulat ka sa kung gaano na siya katatag ngayon, pero sana ay hindi mo ako bigin. Kailangan mong malampasan si Bardock, ama. Kailangan kong humingi ng tulong sa silid ng oras. Kailangan kong itaas ang antas ng aking ama sa maikling panahon. Samantala, napagtanto ni Goku na si Gohan ang masamang nilalang na kumikilos sa ilalim ng impluensya ng mangkukulam. Walang balak si Goku na labanan ang kanyang anak, pero sa kasamaang palad, mapipilitan siyang gawin iyon dahil sa kapalaran ng iba, bukod pa sa napalitan ng masamang espiritu ang kaluluwa ni Gohan. Kaya wala siyang ibang pagpipilian kundi lumaban hanggang kamatayan at hanapin ang pinagmulan ng kaguluhang ito. Nang magsimula ang laban, tila mas kontrolado ni Goku ang kanyang kalaban at malinaw na malinaw ito sa sandaling iyon. Isa ito sa mga dahilan ng pagkalito ni Goku tungkol sa laban na ito, kaya patuloy niyang iniiwasan ang mga atake ni Gohan. Bagamat patuloy na lumalakas ang dalawa, nagpapainit pa lamang si Goku. Kahit hindi niya inilabas ang buong lakas niya, hindi maikakaila na kaya niyang patayin ang kanyang anak sa isang kisap mata kung magpapasya siyang gawin iyon. Iyon mismo ang nangyari dahil sinuportahan ng anghel ng universo 16 ang ideyang patayin si Gohan at tapusin na agad ang laban. Samantala, pinagtibay ni Goku ang kanyang likas na anyo at nagsimulang pasugurin ang dugo ni Gohan. Habang nagtatapos ang mga pangyayari sa panig na ito, natuklasan ni Lucia ang katotohanan tungkol sa pagtataksil ng isa sa mga anghel. Kailangan mong pumili ng isa sa dalawang bagay, isumbong ang panlilinlang kay Gobernador Zeno, o kaya ay akuin ang responsibilidad na alamin ang pagkakakilanlan ng tusong anghel na ito. Dahil sa kalagayan ng mangkukulam, agad niyang naunawaan na ang pagtaya sa isang mandirigma, tulad ni Gohan, ay hindi magbibigay sa kanya ng gusto niya. Mabuti, Goku, nakuha mo na ang gusto mo. Ngayon, tingnan natin kung paano mo makakaharap ang iyong katapat. Mukhang umaasa ang mangkukulam sa katauhan ni Gohan para pilitin si Goku na lumaban, upang makopya ang kanyang mga kakayahan at mailipat ang mga ito sa kanyang opisyal na alalay, na isang kopya ng masamang kakarado, o mas tamang tawagin na Goku Black, sa antas ng isang anghel. Ginawa ng mangkukulam ang bersyong ito gamit ang mahika, kung saan nakuha niya ang estratehiya ni Goku sa pakikipaglaban at maging ang paraan ng pag-iisip niya habang nakikipaglaban. Paano haharapin ni Goku ang kanyang katapat? Malinaw na magiging mas matindi ang hamon sa pagitan nilang dalawa. Isang hindi inaasahang sorpresa para kay Goku ang pagkikita nila, dahil ang kanyang misyon na iligtas ang mga tagalupa ay nauwi lamang sa pagpatay kay Gohan upang mapalaya ang lahat mula sa kanyang kasamaan. Pero ang tunay na katotohanan dito ay ang naunang laban ni Goku kay Gohan ay paghahanda lamang para sa isang labanan. Ang kanyang masamang bersyon na nilikha ng mangkukulam sa pamamagitan ng kanyang mga mahiwagang laro kay Gohan, kung saan nakuha niya ang mga kakayahan at antas ni Kakarado. Sa pangkalahatan, hindi na alam ni Goku kung ano ang nangyayari. Naabot niya ang isang antas na hindi pa niya kailanman naaabot, salamat sa kanyang naunang pagsasanay. Ngunit ang lahat ng mga pag-unlad na ito ay komportabling na isama sa kanyang bersyon. Baka nagtataka ka kung sino ako bilang isang mandirigmang klon. Sinakop mo ang isang posisyong hindi karapat-dapat sa isang pinuno. Ang iyong kapabayaan at ang pananagutan mo sa mga unibersong ito ay magpapataas sa posibilidad na mapatay ka, pati na rin ang iyong mga kamag-anak. Ano? Sino ka at ano ang dahilan ng bigla mong paglitaw? Ako ikaw. Dumating ako na mailayuning patayin ka bilang isang mandirigma. Kung gusto mong malaman pa, tingnan natin kung kaya mo akong piliting ilabas ang aking kapangyarihan. Habang naghahanda ng umalis ang dalawa, tila inaabangan ng lahat ng mga pinuno ang mangyayari. Natanggap nila ang babalang ito na nagbabantang wakasan ang pag-iral na ito,
at dahil sa hindi napansing mahika na nagmula sa mangkukulam, nalito ang lahat. Ano ang pinagmumulan ng kaguluhang ito, at sa anong layunin pinapangyari ang lahat ng kasamaang ito? Sa tingin mo ba ay maayos ang lahat? Paano kung humantong ito sa pagkawasak ng unibersong ito? Alam na alam mo na ang pagiging pari ay isang posisyong nangangailangan ng pagtupad sa pananagutan para sa lahat. Kulang si Goku sa aspetong ito, Whis. Well, Beerus, kailangan kong aminin na hindi pa kwalipikado si Goku para sa kapangyarihan ng aking ama. Pero naniniwala akong sapat na ang kanyang pagtitiyaga sa pagpapalaganap ng kaligtasan sa kanyang paligid para maging kwalipikado siya sa landas ng unti-unting pag-unlad. Malinaw na isang mabigat na kalaban ang masamang bersyon, at ligtas sabihing may kalamangan si Goku Black sa pag-abot sa pinakamataas na antas. Mukhang bawat bagong kwento ay may dalang mapanganib na banta na hindi madaling malampasan. Maaaring isa sa mga pinakabagong karakter ang pinakamapanganib sa ngayon, at ito ang kinakaharap ni Goku sa kasalukuyan. Hindi na umaasa si Goku sa pagpapatuloy ng dati niyang pag-unlad. Tila ang pagharap niya sa napipintong panganib ay maaaring maging daan para lalo siyang lumakas. Ito ay upang madagdagan ang kanyang lakas sa bawat sitwasyon, at kahit magkapantay ang antas ng enerhiya nilang dalawa, nakasalalay ang kompetisyon ni Goku at ng kanyang masamang katapat sa damdamin ng bawat mandirigma. Dahil lumalaban si Goku para sa lahat, kaya malinaw na malalampasan ng kanyang pagbibigay ang sa kanyang katapat. Na ang tanging layunin ay lumaban para lamang sa pansariling interes at posisyon. Lohikal at inaasahan ito. Dahil mapayapa si Goku, nagbigay ito sa kanya ng kakayahang mapanatili ang kapayapaan at kasiyahan sa lahat ng universo. Samantala, ang tagumpay ni Goku ay sumalungat sa mga plano ng mangkukulam, at wala na siyang ibang paraan para mahanap ang paraan upang alisin si Goku. Kaya sinimulan ni Lucia na hanapin ang pinagmumulan ng kaguluhang ito at sinuri ang lahat ng universo sa ibang paraan upang matukoy ang lahat ng pinuno ng bawat universo, hanggang sa matuklasan ang pinagmulan ng pagkawasak na ito. Hindi nag-atubili si Lucia na makialam at ipaalam kay Zeno ang tungkol sa kaso, na hindi lubos na naunawaan ang lahat ng nangyari matapos siyang iligaw ng pari sa pamamagitan ng pagpapasaya sa kanya at pagpapabaya sa pag-asam sa mga kilos ni Goku. Nang malaman ni Zeno ang katotohanan, nagtungo siya sa Universo 18 at ang mangkukulam ay napaharap sa isang desisyon at isang kapalaran, ang tuluyang wakasan ang kanyang pag-iral. Sa sandaling iyon, tumayo ang mangkukulam upang ibunyag ang katotohanan sa likod ng lahat ng nangyayari, at buong katapatan niyang ipinahayag na ang kawalang katarungang nagaganap sa universo ngayon ay para sa kapangyarihan. Nabuhay ang mangkukulam sa isang miserableng nakaraan mula nang maging pinuno si Goku. Dahil dito, naging malupit siya at una niyang hinangad ang paghihiganti kay Goku at pagkatapos ay kay Zeno. Nanatiling tahimik ang mangkukulam at inamin na may kinalaman ang pari sa paghihiganting ito, kaya tuluyan siyang binura ni Zeno. Pagkalipas ng maikling panahon, muling naging aktibo ang mga Super Balls at napalaya ng maputol ang kontrol ng mahika. Diretsyong nagtungo si Goku sa palasyo ni Zeno. Ipinaalam kay Gobernador Zeno ang lahat ng detalye tungkol sa nangyari. Dahil dito, nakatanggap si Goku ng higit pang atensyon at pagpapahalaga. Higit pa rito, ginantimpalaan siya ni Zeno ng pinakamataas na posisyon, ang pagkakaroon ng mga Super Dragon Ball at pag-abot sa antas ng tinatawag na Super Dragon Ruler. Sa madaling salita, magkakaroon si Goku ng ganap na kalayaan. Sa paggamit ng mga Super Balls, kahit kailan at sa anumang paraang gusto niya, isa ito sa pinakamataas na posisyong maaaring hawakan ng isang nilalang na mas mababa sa antas ni Zeno. Siyempre, nagpasya si Goku na gamitin ang mga bolang panghiling upang matupad ang kanyang hiling na maibalik ang kaligtasan at kapayapaan sa buhay sa planetang Earth. Lahat ay namuhay ng ligtas. Si Goku ang pinakaangkop na taong maaaring humawak sa pinakamataas na posisyon sa lahat, dahil palagi niyang iniisip ang pagpapanatili ng kaligtasan sa lahat ng antas, higit pa sa pagnanais niyang gawing mas makapangyarihan ang kanyang sarili. Kaya masasabi nating ang pagwawalang bahala ni Zeno sa utos ng pari at ang pagpili niyang pumanig kay Goku ay tunay na isang perpektong desisyon, kahit hindi ito nagmula sa isang seryoso at pinag-isipang motibo sa pagitan nilang dalawa. Dahil batay sa desisyong ginawa ni Zeno, ang kanyang nararamdaman ay nagmula sa pagkakaibigang nagbubuklod sa kanya kay Goku. Gayunpaman, hindi kumbinsido ang pari sa lahat ng nangyari. Nabigo ang kanyang mga plano at nawalan siya ng pag-asa sa mangkukulam. Anong plano kaya ang ihahanda ng pari matapos ang lahat ng nangyari? Pinuno ni Goku ng matinding galit ang puso ng pari dahil inalis niya ang kanyang karangalan. Kung hindi matutuklasan ni Zeno ang katotohanan tungkol sa nangyayari, maaaring mauwi ang galit na ito sa paghihiganti. Samantala, sa planeta ni Beerus, matapos lumipas ang isang buong araw, gumugol si Vegeta ng isang araw na katumbas ng isang buong taon sa silid ng oras.
Nagawa ni Vegeta na gamitin ang kanyang oras sa pagsasanay sa kanyang ama at tunay na kahanga-hangang antas ang naabot ng dalawa. Maligayang pagdating, Vegeta, at ikaw rin, o hari. Sa tingin ko ay mas umunlad ka na matapos ang lahat ng nangyari. Napuno ng mabubuting bagay ang mga tagalupa matapos ang tagumpay ni Goku. Mula ngayon, maaari ka nang maglaan ng oras para makasama ang iyong pamilya. Nagpapasalamat ako sa pagkakataong ito. Napataas mo ang antas ng aking ama. Gusto kong umuwi at dumalaw sa aking pamilya. Kailangan kong makasama sina Bulma at Trunks. Sa tingin ko, ang pagbabalik ng aking ama ay magdudulot ng malaking kaligayahan. Magkita tayo muli. Vegeta, saan ka pupunta? Sa tingin mo ba ay ganoon kadaling umalis sa planetang ito tulad ng pagpasok dito? Tingnan natin ang bunga ng iyong mga pagsisikap. Sabik na sabik akong sukatin ang antas ng aking kahalili. Sa sandaling ito, makikita nating nasa lugar pa rin ang pagsasanay si Bardock. 2 taon na ang lumipas sa kanyang pagsasanay sa loob ng silid ng oras. Dapat tandaan na lubos na naiba ang mga hangarin ni Bardock kumpara sa ibang mga individual. Mukhang ang layunin niya ay mabawi ang karangalang nawala sa kanya noon nang dumanas ang kanyang pamilya ng pinakamalalang uri ng kahihiyan. Kumislap si Frieza at nabigong iligtas ang kanyang mga tauhan. Ito ang magiging tunay na motibasyon para kay Bardock na maaaring ikagulat ng lahat. Ipinaliwanag ni Vegeta kung gaano siya kalakas kumpara sa dati niyang bersyon dahil nakuha niya ang kapangyarihan ng mga pinuno at nagkaroon ng pagkakataong italaga bilang pinuno ng pagkawasak ng ika-7 universo. Ano? Hindi ako makapaniwala sa nangyayari. Hindi ko kailanman inakala na hahawakan mo ang posisyong ito, anak ko. Huwag kang magulat, ama, dahil bagay sa akin ang posisyong ito. Sa simula pa lang, pumunta na tayo sa planetang lupa. Marami kang naghihintay na matutuklasan. Sa kalawakan, matapos matuklasan ni Frieza ang katotohanan tungkol sa muling pagbabalik ng planetang Vegeta, diretsyong nagtungo siya sa kanyang destinasyon na mailayuning wasakin ang planetang ito matapos itong muling maging aktibo. Sa planeta ni Beerus, tila medyo naiba si Vegeta. Mukhang natanggap mo na rin ang katayuan bilang pinuno, Kakarado. Para kang anak ni Bardock sa paningin ko. Maligayang pagdating, hari. Mabuti at nakikita kitang malapit kay Vegeta, dahil lubos niyang kailangan ang isang motibasyong tulad mo. Kakaroto, wala akong ibang motibo kundi ang makipagharap sa iyo. Bumaba na ako para manirahan sa aking posisyon bilang pinuno, kaya tikman natin ang antas ng ating lakas. Habang naghahanda ng maglaban ang dalawa, sinabi ni Whis. Goku, kailangan mo nang kumilos ngayon. Ano iyon, Whis? Nasa panganib ang planetang Vegeta. Sa tingin ko, muling nilabag ni Frieza ang mga pagbabawal. Nakita ang kanyang mga kilos na napakalapit sa planeta. Malapit na niyang isagawa ang kanyang mga plano. Kailangan mo siyang harapin ngayon. Kakaroto, kung ang pagpunta ko ay makapagbabago sa karangalan ng aking paghihiganti, ipagkatiwala mo na sa akin ang gawaing ito, anak ko. Lubos kong naunawaan na mas makapangyarihan ka kaysa sa akin, pero lubos kong kailangan ang paghihiganti. Kaya nakipagsanib si Goku sa kanyang ama, at pagkatapos ay diretsong nagtungo ang dalawa mula sa planeta ni Beerus patungo sa planeta ng kanilang mga kababayan, kung saan nakarating sila sa tamang oras, at tunay ngang nakapaghiganti si Bardock kay Frieza. Sa pamamagitan ng pagwasak sa kanya at pagprotekta sa kanyang mga kababayan, nagtapos ang lahat ayon sa nararapat. Nakaramdam ng pagmamalaki si Bardock. Samantala, pinarangalan siya. Dinala si Bardock sa tirahan ni Lucia matapos makuha ni Goku ang pahintulot ni Zeno na ihanda si Bardock bilang kahalili at naging immortal si Bardock sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang natatanging pagkawasak. Nagtungo si Goku sa lupain ng pagbabalik kasama ang kanyang ama patungo mismo sa planeta ni Beerus kung saan nagpasya silang dalawa na magdaos ng seremonya bilang parangal sa mga lolo ni Goku at Vegeta. Hindi naging ayon kay Vegeta ang lahat tulad ng kanyang plano, lalo na nang marinig niyang naging pinuno ng pagkawasak si Bardock. Sinira ng lahat ng ito ang kanyang mga plano at ang kanyang pag-asang palakasin ang kanyang ama matapos silang magsanay ng isang buong taon sa silid. Gayunpaman, dahil sa kanyang mga prioridad na magdala ng kaligtasan at katatagan sa lahat, mas karapat-dapat sina Bardock at Goku sa antas na ito. Nagsimulang maghanda ang lahat para sa pagdiriwang na idaraos sa planetang Earth. Matapos makarating ang lahat sa planeta, nakialam si Trunks. Dahil sa pagkakatuklas sa hari, nagulat si Trunks nang harapin niya ang kanyang lolo. Tahimik at hindi inaasahang nagtama ang kanilang mga tingin, kaya hindi maunawaan ni Trunks kung gaano kalaki ang pagkakahawig ng kanyang lolo sa kanyang ama. Mukhang ipinakita ng lahat ang kanilang kahandaan sa pamamagitan ng pagdaraos ng isang malaking salu-salo para sa pagkikita nila kay Haring Vegeta na pinararangalan.
Nagsimula ang isang masayang pagkakakilala sa pagitan ng lahat, at nakatanggap si Haring Vegeta ng kapansin-pansing atensyon mula sa bawat isa. Dahil dito, nagkaroon ng pagkakataong tuklasin ang kanyang pinagmulan at posisyon, na lalo namang nagpasidhi sa kanyang interes. Kaya nakaramdam si Vegeta ng uri ng selos na ipinakita niya sa kanyang ama, ang hari, dahil mas mahusay itong lumikha ng masayang kapaligiran, at higit pa roon. Nadagdagan din ang pagpapahalaga ng lahat kay Bardock matapos niyang talunin si Frieza. Mukhang higit na kulang kay Prinsipe Vegeta ang ganitong aspeto. Kapansin-pansin na ang desisyon niyang dalhin ang kanyang ama ay halos naging isang bagay na pinagsisisihan ni Prinsipe Vegeta. Gayunpaman, nagpatuloy ang salu-salo ayon sa plano. Pagkatapos, lumapit ang hari at sinabi, "Vegeta, alam ko kung bakit mo inilalayo ang sarili mo sa anak ng lahat. Minsan, kailangan nating isantabi ang ating pride at palibutan ang sarili natin ng mabubuting tao. Nagdala ka ng kaligayahan sa iyong pamilya, anak. Wala nang mas hihigit pa sa pagkamit ng pagmamahal ng iyong kasama. Mabuting sabihin mo iyan, ama. Ako ang prinsipe, gawin nating hakbang tungo sa pag-unlad ang okasyong ito, ama." Umunlad si Vegeta sa kanyang antas at lakas, at napatunayan niya ang kanyang halaga sa pamamahala sa lugar ni Beerus. Samantala, pinili ni Beerus ang landas ng pagtulog at pagiging hindi aktibo sa mahabang panahon. "Kakarado, alam na alam mong ang posisyon mo bilang pari ay dahil sa iyong pakikipagkaibigan kay Zeno. Kung naniniwala kang mali ako, patunayan mo agad sa akin kung sino ka. Mabuti, walang problema sa akin yan, Vegeta. Huwag mong kalimutan na may kasunduan din kayo para palitan si Beerus, dahil ito ang naging resulta ng kanyang kagustuhan at pananabik na ibigay sa iyo ang posisyong ito." Kapwa mainit ang sagupaan ni na Vegeta at Goku, at kapwa nila pinatunayan kung gaano sila karapat-dapat sa kani-kanilang posisyon. Siyempre, dahil sa katayuan ng prinsipe, nakilala sa labis na tiwala sa sarili, kapantay niya ang antas ni Goku, dahil sumailalim siya sa pinakamahuhusay na uri ng pagsasanay sa ilalim ng pangangasiwa ng pinakamahuhusay na pinuno. Gayunpaman, sinubukan ni Goku na sumabay sa makitid na pag-iisip ni Vegeta, para lamang kumbinsihin siyang sapat na ang kanyang kakayahan upang maging pinuno ng pagkawasak. Habang nagaganap ang sagupaan nilang dalawa. Sa palasyo ni Zeno, minamasdan ng pari ang kalagayan ni Goku at kung paano niya hinaharap ang kanyang posisyon bilang hari. Hindi lamang ito nagdulot ng selos sa pari, kundi ang posisyong naabot ni Vegeta ay nagdulot din ng pinsala sa kanyang kalooban dahil nakita niyang hindi na ibinibigay ang mga posisyon sa mga ideal na tao sa tamang panahon. Kaya masasabi nating lalo pang mag-aapoy ang galit sa puso ng pari. At posibleng magising nito ang isang halimaw sa kanyang puso dahil sa matinding pagtutol niya sa lahat ng nangyayari sa ikapitong universo na wala namang kapaki-pakinabang na resulta. Nagtungo ang pari kay Zeno upang ibunyag ang katotohanan tungkol sa nangyayari sa planeta ni Beerus dahil kinuha ni Vegeta ang kanyang pwesto sa ilalim ng mga iligal na kalagayan at sa isang desisyong hindi iniutos ni Zeno. Maligayang pagdating, Ginoong Zeno. Marahil ay nasisiyahan ka matapos malampasan ni Goku ang mga pagsubok para sa kapakanan ng lahat ng universo, lalo na ng ikapitong universo. Isa itong bagay na karapat-dapat pahalagahan, pero hayaan mong maghain ako ng pagtutol tungkol sa unibersong ito. Ang karunungan ng pamumuhay ng magkakasama sa unibersong ito ay unti-unting nawala mula nang makita nating basta-basta na lamang ibinibigay ang mga posisyon. Nagretiro si Beerus ayon sa kahalili na tumanggap ng kanyang katayuan bilang pinuno. Nakakalungkot, Ginoong Zeno, na hindi binigyang pansin ni Goku ang mga bagay na ito, o posible kayang mas inuuna niya ang kanyang mga kamag-anak. Hindi ko palalampasin ang ganitong mga paglabag sa batas sa pagharap sa mga usaping ito. Nagbago ang ekspresyon ni Zeno matapos niyang marinig ang lahat ng nangyari kina Beerus at Vegeta. Nasiyahan ng pari sa positibong tugon ni Zeno dahil matagal na niyang hinahanap ang lahat ng posibleng paraan para patalsikin si Goku sa kanyang posisyon. Samantala, sa planeta ni Beerus, habang tinatamasa ng pinunong ito ang kanyang libreng oras sa isang payapang kapaligiran, biglang nakialam si Zeno dahil sa isang biglaang pasya. Walang pagkakataon si Beerus na patunayan ang kanyang karapatang gawing pinuno si Vegeta, kaya tuluyan siyang binura ni Zeno. Nagulat ang iba pang mga kasama, at nayanig si Whis nang matanggap niya ang nakakagulat na balitang ito matapos nilang magsaya ng magkasama ng kanyang payat na kasama. Malaki ang naging epekto nito sa lahat, lalo na kay Whis. Nalaman na ng lahat ang katotohanan tungkol sa nangyayari kay Gobernador Vegeta, pero ang tanong na kailangang siya sa atin ay kung ano ang motibong nagtulak kay Zeno na tutulan ang pagiging gobernador ni Vegeta. Kaya nagtungo si Goku sa palasyo ni Zeno dahil siya ang pinuno, kaya posibleng mas pabor sa kanya ang pagkakataong kumbinsihin si Zeno. Namagitan si Daishinkan sa paglapit ni Goku at tumayo siya na may peking ekspresyon habang sinabing wala siyang kinalaman dito.
Kumusta, Ginoong Goku? Nakakagulat na makita ka rito matapos ang mahabang panahon. Ano ang nagdala sa iyo rito? Bueno, pari, sa totoo lang, kailangan kong magsumite ng personal na ulat kay Ginoong Zeno. Mas mabuting pumunta tayo agad sa kanya. Zeno-sama, pasensya na, hindi namin napagtanto kung gaano kaseryoso ang sitwasyon hanggang sa huli na ang lahat. Siya nga pala, narito ako para humingi ng tawad. Napabayaan ko kamakailan ang pamamahala sa mga universo, at nakatanggap ako ng balita na binura mo si Beerus. Maaari mo bang ibalik si Beerus, Zeno? Pakiusap, aayusin ko ang lahat ng kaguluhang ito para sa iyo. Bueno, Ginoong Goku, mabuti at nais mong ibalik ang balanse matapos ang lahat ng pagkawasak na ito, pero ano ang kinalaman mo sa usaping ito? Walang dahilan para iugnay ka sa mga ginawa ni Beerus. Maaaring malayo ako sa sanhi ng mga ganitong problema, pero huwag mong kalimutan na isa akong pinuno at kaya kong pangasiwaan ang aspetong ito. Sige, Goku, dahil kaibigan kita, babawiin ko ang lahat ng nangyari sa iyo. Ginoong Zeno, hayaan mong magbigay ako ng isang espesyal na mungkahi para sa iyong kapakanan. Ayos lang, Goku, kahit ano pa ang gusto mo, pero may ilang kondisyon. Alam mong umangat ka sa isang mataas na posisyon mula nang hawakan mo ang pwestong ito, at kapansin-pansing naging malapit sa iyo si Zeno mula noon. Mas maganda kung magkaroon tayo ng isang hamon sa pagitan nating dalawa. Kung matatalo mo ako, ang unang gagawin ko ay ibalik si Beerus, pero kung matalo ka, wala kang ibang pagpipilian kundi bawiin ang iyong kahilingan. Ano sa tingin mo, Zeno? Tama, mas magiging kapanapanabik ito, Goku. Sabik na sabik akong makita ang iyong kakayahan laban sa pari. Bueno, walang problema, bilisan na natin at harapin ang hamong ito. Tinanggap ni Zeno at Goku ang hamon ng pari, habang hindi nila alam na balak ng pari na gamitin ang hamong ito bilang bahagi ng kanyang plano para sa paghihiganti. Naghanda ng mas angkop na lugar para sa laban, at nakahanda ang lahat na harapin ang anumang mangyayari. Isang labanan sa pagitan ni Goku at ng dakilang pari, na walang duda na isa sa pinakamalalakas na karakter sa universo. Ang plano ng dakilang pari ay nagkaroon ng masamang epekto sa laban na ito, at tila unti-unting nawawala ang kanyang balak na patayin si Goku. Sumabog ang galit ng dakilang pari na may hindi kapanipaniwalang kapangyarihan, at kumalat ang napakalaking pagkawasak na nagbigay kay Goku ng matinding paghihirap. Wala nang pag-asang makalaban pa siya. Samantala, lalong lumala ang mga intensyon ng dakilang pari ng higit pa sa kayang paniwalaan, hanggang sa malagay sa panganib si Zeno at malantad sa pagtatangkang patayin ng dakilang pari. Ginawa niya ito sa pamamagitan ng pagkulong sa kanila sa dahilan na magiging mas mapanganib para sa kanila ang pakikipaglaban, ngunit ang totoo, lihim na kumilos ang dakilang pari upang tuluyang wasakin ang palasyo ni Zeno. Mahalagang tandaan na hindi man dirigma si Zeno sa gitna ng sakunang ito. Nang lumala ang sitwasyon, napagtanto ni Whis na walang saysay ang manatiling nakatiklop ang mga kamay at panoorin lamang ang nangyayari. Nadismaya ang lahat sa dakilang pari. Kaya nagpasya si Whis na gamitin ang Super Dragon Balls upang humiling na kumuha siya ng isang katulong na mag-aalis sa lahat sa sakunang ito. Totoong ginawa niya ang desisyong ito at matagumpay na natupad ang misyon. Samantala, muntik nang mawala ng kontrol si Goku at bumagsak siya sa kanyang pakikipaglaban sa dakilang pari. Malapit nang tapusin ng dakilang pari ang lahat matapos niyang bihagin si Zeno at sa huli, nangyari ang inaasahan ni Whis. Biglang lumitaw ang isang taong kahawig ni Zeno. Dumating ang taong ito dahil sa hiling ni Whis, ibig sabihin, namatay siya at ngayon ay muling nabuhay upang gawin ang dahilan kung bakit siya ipinatawag. Hinarap ng estrangherong ito ang dakilang pari gamit ang kanyang tunay na kapangyarihan at nawasak ang lugar habang namamanghang pinagmamasdan ni Goku ang nilalang na ito. Nagtataka kung saan siya nanggaling at saan niya nakuha ang ganitong kapangyarihan dahil halos malapit nang manalo si Goku, ngunit ang taong kaharap niya ngayon ay higit na mataas sa kanya sa antas. Dahil dito, natalo ang dakilang pari at bumagsak siyang labis na pagod. Hindi nag-atubili ang nilalang na ito na burahin ang dakilang pari, dahil taglay niya ang teknik na ito at tuluyan niyang nabura ang dakilang pari mula sa pag-iral. Agad matapos ang pangyayaring ito, kumalma ang sitwasyon at lumapit ang lahat upang tanungin ang nilalang tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Sa wakas, natuklasan ni Goku na siya pala ang ama ni Zeno. Sa katunayan, hindi lamang ama ni Zeno ang dinala ni Whis, kundi pati na rin ang kanyang ina. Naisip ni Whis na dalhin sila upang suportahan si Zeno sa palasyong ito. Matapos ang nangyari, medyo nalungkot si Goku sa mga pangyayari dahil nagtiwala siya sa dakilang pari at naniwalang isa talaga itong taong nag-iisip para sa kapakanan ng lahat. Ngunit hindi siya tumigil doon at nais niyang malaman ang dahilan ng pagtataksil ng dakilang pari. Ngunit ngayon ay nabura na siya,
kaya nakiusap si Goku sa ama ni Zeno na buhayin muli ang dakilang pari, ngunit sinabi nitong hindi niya kayang gawin iyon. Ang sinumang nabura ay hindi na maaaring maibalik sa parehong paraan, kaya naisip ni Goku na gamitin muli ang Super Dragon Balls, at natupad niya ang kanyang hiling na buhayin muli ang dakilang pari, at hindi lang iyon. Ngunit naisip ni Goku na magtago ng sorpresa para sa dakilang pari kapag nalaman nito ang katotohanan, at dinala ni Goku ang pari sa isang liblib na lugar. Kaya naganap ang pag-uusap sa isang sensitibong usapin tungkol sa pagtataksil ng dakilang pari sa lahat. Tunay na natuklasan ni Goku ang dahilan ng lahat ng nangyari, mula nang siya ay naging hari, hindi na iginalang ang dakilang pari at hindi na pinahalagahan ang kanyang katayuan. Bumaba ang kanyang posisyon at nagsimula ng igalang ng lahat si Goku lamang. Dahil dito, nagsimulang kumilos ng padalos-dalos ang dakilang pari. Kaya naunawaan ni Goku ang sitwasyon at nakiramay sa dakilang pari, at pagkatapos ay tinanggap ang kahilingan na panatilihin siyang buhay, at sa katunayan, may ginawa si Goku na talagang mabuti. Ibinalik din niya sa buhay ang asawa ng dakilang pari, na ikinagulat nito dahil maraming taon silang nagkahiwalay. Sa gayon, nagtagumpay si Goku sa pagbabalik sa dakilang pari, at pagkatapos ay ipinaliwanag niya ang sitwasyon kay Zeno. Hindi lang iyon, ginantimpalaan din ni Goku si Beerus sa pamamagitan ng pagbabalik sa kanyang pamilya. Kaya pantay-pantay na ang lahat. Naging maayos ang sitwasyon at bumalik ang lahat sa kani-kanilang itinakdang lugar. Namuhay si Beerus ng maayos kasama ang kanyang pamilya at mga kapamilya. Sa gayon, naging panatag si Goku at namuhay bilang isang hari. Pinahalagahan din siya at naging maayos ang lahat. Nanatiling ganito ang kalagayan sa loob ng maraming linggo. Biglang nagkaroon ng pagbabago sa buong pag-iral. Tila may ilang malulupit na mananakop na kumalat sa iba't ibang lugar. Sa buong pag-iral, sinimulan nilang sirain ang lahat ng lugar sa pamamagitan ng pagsira at pagsakop sa mga ito, at ang unang pinuntahan nila ay ang planeta ni Beerus, kung saan lumitaw ang isang kakaibang nilalang na nag-udyok sa sarili nitong ikalat ang pagkawasak at sirain ang mga ari-arian ni Beerus. Hindi nagawang pabagsakin ni Beerus ang kanyang kalaban. Tila kaya ni Beerus na harangin ang mga pag-atake ng kanyang kalaban at madaling iwasan ang kanyang mga suntok. Mas kaunti pa nga ang oras na ginugugol ni Beerus sa pagsasanay kaysa sa pagtulog, ngunit nananatiling matatag ang kanyang antas. Matapos ang matinding paghihirap, ligtas na natapos ang labanan at napalaya ang planeta ni Beerus mula sa masamang nilalang. Sa Planet Vegeta, nasangkot ang prinsipe at si Bardock sa isang kakaibang labanan dahil lumitaw ang mga kalaban sa isang lubhang kakaibang anyo. Sapagkat ang pinagmulan ng kasamaang ito ay nakabatay sa pagkopya sa mga kakayahan ni Bardock at ni Haring Vegeta. Inihayag ng kalaban ang kanyang pagkakakilanlan at lumitaw sa kanyang tunay na anyo bilang masamang hari ng Shun. Habang magsisimula na ang labanan sa pagitan nila, nakita nating sina Bardock at ang kanyang masamang katapat ay nasa isang matinding sagupaan. Masasabing naging mas nakatuon si Bardock matapos ang pakikipagkita niya kay Gobernador Goku. Kaya ang pakikipaglaban niya sa kanyang masamang bersyon ay mapipilitan siyang ilabas ang lahat ng kanyang kakayahan at iyon mismo ang nangyari. Hindi man lang nagawang umabante ni Bardock kahit isang sandali sa susunod niyang pagbabago upang wakasan ang labanan. Makikita nating mas nangingibabaw si Vegeta sa harap ng kanyang ama. Dahil sa nangingibabaw na kakayahan ng prinsipe, hindi nagtagal ang labanan dahil, sa madaling salita, wala siyang pasensya sa isang katawa-tawang laban. Tapos na ang mga kalaban at ang kalaban ni Jiren na lamang ang natitira. Nagtungo sina Jiren at ang kanyang kalaban sa isang bakanting lugar, kaya handa na ang lahat. Habang nagaganap ang laban sa lugar na ito, nagtungo sina Beerus at Whis upang tingnan si Goku at alamin ang kalunos-lunos na kalagayan ni Gohan. Tila alam na ng lahat ang katotohanan tungkol sa nangyari, kaya labis na naapektuhan ng lungkot ang lahat. Ano ang nangyari sa iyo? Sa tingin ko, nakaharap din kayo ng mga kalaban. May isang grupo ng mga mandirigma na kumalat sa buong pag-iral na ito. Hindi ko alam kung saan sila nanggaling. Whis, sa totoo lang, may isang napakakakaibang nilalang na lumitaw, na mukhang isang hari, pero hindi ko siya kilala. Tinalo niya ako at inilagay rin sa panganib ang iba. Hindi ko kinayang harapin ang sitwasyon. Napakalakas niya at hindi ko pa kailanman nakita ang ganitong presensya. Son Goku, huwag kang mag-alala, narito ako para gawin ang kailangan mo, at ako na ang bahala sa kaso ni Gohan. Sa sandaling ito, binuhay muli ni Whis si Gohan, at binuhay rin niya si Goku, na lubhang naubusan ng kanyang enerhiya. Matapos maging maayos ang sitwasyon, nagtanong si Goku tungkol sa kalagayan ni Vegeta. Kaya naisip ng tatlo na dumiretso sa kanilang destinasyon at tingnan kung ligtas pa ang planetang Shun. Pagdating sa lugar na ito, matapos mapuksa si Bardock at ang peking Haring Vegeta, lumitaw ang isang misteryosong nilalang kasama ang kanyang kasama at nagpakilala ang dalawa. Dinala sila sa lugar na ito upang isagawa ang kanilang misyon.
Nagkaroon ng pag-uusap sa pagitan nila at ng mga mananakop hanggang sa matuklasan ni Bardock na masama ang dalawang estranghero at naparito sila upang patayin siya. Napagtanto ni Bardock na nagsisimula ng mawala sa kanyang kontrol ang sitwasyon, at pagkatapos ay dinakip siya ng dalawa at nagbukas ng butas patungo sa ibang mundo upang ilayo si Bardock sa kanilang sapilitang layunin. Matindi ang paglaban ni Bardock hanggang sa tuluyan siyang makuha ng dalawa at maitago sa isang hindi nakikitang lugar sa ibang mundo. Muling sumikat ang liwanag sa natitirang bahagi ng Planet Vegeta, at dumating si Goku kasama sina Beerus at Whis upang tingnan ang planetang ito. Nagtaka si Goku tungkol sa kalagayan ni Vegeta, ngunit agad siyang nagulat nang matuklasan niyang nawawala si Bardock at walang nakakaalam kung nasaan siya ngayon. Hindi pa nakakamit ni Goku ang pagiging ganap na panatag sa sarili, kaya kailangan niyang maghukay pa ng mas malalim upang mahanap ang kanyang ama. Nang magpasya sina Goku at Vegeta na umalis, may namagitan at agad na nagbago ang ekspresyon ni Vegeta. Vegeta, saan ka pupunta? Ayaw mo bang makilala ang iyong ina? Siya si Krina, ang ina ni Vegeta, na hindi kailanman nabanggit sa kasaysayan ng seryeng Dragon Ball. Hindi kailanman inakala ng prinsipe na makakaharap niya ang kanyang ina sa buong buhay niya dahil, sa madaling salita, nawala sa kanya ang kanyang ina noong bata pa siya at namuhay siyang malapit sa trono ng kanyang ama bilang isang ulila. Nagulat siya nang matuklasan niyang ang mga taong kaharap niya ngayon ay ang kanyang tunay na mga magulang. Nagpatuloy ang pag-uusap tungkol sa kanilang pamilya, at nakaramdam ng saya si Krina nang malaman niyang maisarili ng pamilya ang kanyang anak. Ngunit nang malaman niyang mahina pa rin siya kumpara kay Kakarot, nakaramdam siya ng inggit at hindi siya nasiyahang marinig na palaging tumatanggi si Vegeta na iligtas ang lahat ng tao sa mundo. Gayunpaman, labis na hinangaan ni Krina ang karakter ni Kakarot na siyang pangunahing dahilan ng pagkamatay ni Frieza. Pagkatapos ay nagalit si Vegeta at nainis nang marinig ang mga salitang ito. Ano sa tingin mo, pare? Nahumaling na ang lahat kay Goku. Madali namang maintindihan iyon. Umabot na siya sa puntong kayanan niya akong labanan. Hindi ba karapat-dapat lamang itong pahalagahan? Aba, sa totoo lang, nagsisimula na rin akong magkagusto sa kanya ng kaunti. Matapang at mabuting bata siya. Hindi masama, pero sana ay makapagtuon tayo sa pagpapaunlad ng ating relasyon. Habang pinag-uusapan ng dakilang pari at ng kanyang asawa ang tungkol kay Goku, dumiretso si Goku sa palasyo ni Zeno at iginiit na makipagkita sa kanya upang mahanap si Bardock. Naapektuhan din ang ama ni Zeno sa pagkamatay ng isa sa kanyang mga anak dahil sa nangyari. Nagtaka si Goku kung alam ng ama ni Zeno ang tungkol sa ibang mga mundo at kung saang mundo maaaring matagpuan ang nawawalang si Bardock. Bilang ama ni Zeno, nasaksihan niya ang pangyayaring naganap ng dukutin si Bardock, at nakilala niya ang mga mananakop batay sa paglalarawan sa kanila. Sinabi niya ang sumusunod. Ang Demon World ay kabilang sa mga pinakamapanganib na mundo, at naniniwala akong may mga pinunong mas mabagsik pa kaysa sa akin sa mundong iyon. Kailangan mong maging maingat at siguraduhing hindi ka magdudulot ng anumang kaguluhan kapag humarap ka sa pinuno. Dadalhin kita mismo sa Demon World, at umaasa akong matatapos mo ang iyong misyon sa lalong madaling panahon. Iniunat ng ama ni Zeno ang kanyang mga kamay patungo kay Goku at pagkatapos ay ipinadala si Goku sa Demon World upang hanapin ang nawawala niyang ama. Paano kikilo si Goku roon? May mas mapanganib na mga hari sa lugar na iyon at nag-iisa si Goku sa isang mapanganib na misyon. Doon magpapatuloy ang kwento sa susunod nitong yugto. Ano ang dahilan kung bakit dinukot ng mga masasamang tao si Bardock? Kailangang iwan ni Beerus ang kanyang pamilya dahil nabawi na niya ang kanyang posisyon bilang pinuno at wala nang pagkakataong manirahan kasama ang kanyang lahi. Dahil sa madaling salita, kailangan nilang bumalik sa kanilang orihinal na planeta. Hindi ito ikinasaya ni Beerus, ngunit wala na siyang ibang pagpipilian. Nagkaroon ng kapayapaan sa pagitan ng lahat at nangako ang ama ni Beerus na poprotektahan ang mga tao ni Beerus mula sa anumang panganib. Umalis ang lahat ng may kapayapaan at kaligayahan. Sa Demon World, nahulog si Goku sa mundong ito dahil sa isang hindi inaasahang dahilan, sa isang madilim na lugar. Hindi na natili si Goku na nakatiklop ang mga kamay, kundi nagsimula siyang magmasid sa paligid upang makahanap ng anumang nilalang. Mukhang nalilito ang saiyan sa isang kakaibang pakiramdam dahil may isang taong sumusubaybay sa kanya sa hindi malamang dahilan. Habang ginagamit ni Goku ang kanyang konsentrasyon upang mahuli ang sumusubaybay sa kanya, nagpakawala ang kakaibang nilalang na ito ng isang hindi nakikitang pag-atake. Alam kong nasa likod ka ng mga puno. Ano ang dahilan ng pakikialam na ito? Sa tingin ko, ako ang dapat magtanong sa iyo tungkol sa kakaibang pagdating mo. Ang pagtawid mo sa mundong ito ay paglabag sa mga karapatan namin. Kaya isa ka ring demonyo. Aba, nasaan si Bardock?
Alam na alam kong may alam ka tungkol dito. Bakit ka nagmamadali? Hayaan mo muna akong magpakilala. Ang pangalan ko ay Dimera at ako ang tagapangalaga ng mundong ito. Iba ang sistema namin bilang mga demonyo kumpara sa ibang mga mundo at ito ay dahil kaya ng lahat ng aming kakayahan na hulaan ang kalagayan ng buong mundong ito. Dapat mong malaman na ipinadala ako ng hari ng mundong ito at marahil magugulat ka kapag nalaman mong siya mismo ang nag-isip na dukutin si Bardock. Ang kailangan mo lang gawin ngayon ay sumunod sa akin upang makatanggap ng personal na liham mula sa hari. Baka may regalo siya para sa iyo. Sa sandaling ito, nagbukas si Dimera ng isang tarangkahan patungo sa tirahan ng hari at pagkatapos ay umalis sila. Dumating si Goku sa palasyo ng hari ng mga demonyo at tila mas kakaiba pa ang lugar. Maliwanag na pumasok sina Goku at Dimera sa loob ng palasyo at nakipagkita sa tagabantay ng tarangkahan. Maligayang pagdating, Goku. Inaasahan naming makilala ka sa itinakda naming lugar. Magaling, Dimera. Sarili kong gawain ito, Mira. Dumating siya para kay Bardock. Aba, hindi ko inaasahang tatanggapin ng hari ang kahilingang ito matapos dukutin si Bardock. Kaya may mga atraso ka sa amin, Goku. Mga atraso? Ano ang ibig mong sabihin? Maghintay ka hanggang makapagpadala ako ng ulat sa hari tungkol sa pagdating mo. Sinabi ni Mira sa hari ng mga demonyo ang katotohanan tungkol sa pagpasok ni Goku sa Demon World. Tinanggap ng hari ang balitang ito nang may kaunting saya at nagpa siyang ipatawag si Goku sa isang bakanting lugar. Naganap ang pag-uusap sa pagitan nila ni Goku ng personal. Kung ikaw ang may ganitong mga ideya, Son Goku, sa tingin ko ay wala kang balak na labanan ako. Pag-usapan natin ng mabuti ang tungkol sa iyong ama. Ligtas siya at nakakulong sa isang lugar ng isa sa aking mga kawal. Sinubaybayan ko ang mga hakbang mo mula nang makamit mo ang posisyon bilang hari. Makinig kang mabuti sa sasabihin ko. Naglahad ang hari ng mga demonyo ng isang masamang ideya kay Goku. Dahil sa antas ng kapangyarihang nakamit ni Goku, iminungkahi niya kay Goku na sumali sa mundo ng mga demonyo at mamuhay bilang isa sa kanila, ngunit tumanggi si Goku at ang tanging iniisip niya ay maibalik ang kanyang ama. Kaya kung gusto mo si Bardock, bakit hindi mo siya bawiin sa pamamagitan ng puwersa? Degra, isagawa mo na ang iyong misyon. Ikinulong ng hari ng mga demonyo si Goku sa isang bakanting lugar. Bukod dito, isinama niya ang isa sa mga kawal ng hari. Kailangang labanan ni Goku ang isang kalaban kung gusto niyang makuha si Bardock. Kapag natalo siya sa laban, wala na siyang pagkakataon at ang kanyang kapalaran ay manatiling nawawala sa mundong ito. Nagsimula ang labanan at tila mas mabangis ang kalaban. Gayunpaman, pinanatili ni Goku ang balanse ng kanyang enerhiya at nanatili muna sa kanyang karaniwang anyo. Matapos tumindi ang sitwasyon, umabot ang tindi sa antas ng instinct at ang natitira na lamang ay ang mga huling galaw. Sa sandaling ito, bumagsak si Goku sa lupa at ang dahilan ay ang demonyong tumanggap ng utos mula sa hari na patumbahin si Goku dahil nais ng hari na panatilihin si Goku dahil sa kanyang nangingibabaw na antas. Nahuli na si Goku, paano natin siya matutulungan ngayon? Nasa isang lugar siya ngayon kung saan may mga haring mas malakas kaysa sa akin. Nagalit ang ama ni Zeno at walang duda na iniisip niyang magplano ng pakikialam. Sa planeta ni Beerus, matapos makipagkita si Prinsipe Vegeta sa kanyang ina, Kieran, bumalik siya upang manatili malapit kay Beerus na naglaan ng oras upang maligo matapos mapalayo sa kanyang pamilya. Whis, pakiramdam ko ay may bumabagabag sa akin tungkol kay Goku. Tuluyang nawala ang antas ng kanyang kapangyarihan. Baka napunta siya sa isang landas na lampas sa mundong ito. Kailangan kong aminin, marami na siyang pinagdaanan. Madalas siyang nag-aalala para sa kapakanan ng kanyang mga mahal sa buhay. Sa sandaling ito, nakatanggap si Whis ng tawag mula sa ama ni Zeno. Kailangang pumunta ni Whis sa palasyo ni Zeno para sa isang mahalagang pagpupulong kasama ang ama ni Zeno. Samantala, sa palasyo ni Zeno, Ama, hindi mo ba naiisip na ang paghingi ng tulong sa mga mandirigma ng mundong ito ay maaaring maglagay sa atin sa panganib laban sa Demon World? Wala kang pakialam sa mga plano ko. Naging dahilan ng katatagan ng mundong ito si Goku at wala na tayong ibang pagpipilian kundi magdeklara ng isang malawakang digmaan laban sa mga demonyo. Kailangang mauna sina Beerus at Whis at wasakin ang Demon World. Sa ganitong paraan, matutukoy ko ang tamang oras upang dumiretso kay Goku at pagkatapos ay palalayain ko siya. Wala nang oras ang hari upang ilunsad ang kanyang unang pag-atake. Sa mga sandaling ito, nakatanggap ang hari ng ulat tungkol sa isang emergency dahil may grupo ng mga individual na pumasok sa Demon World at dumating sila sa utos ng ama ni Zeno. Nagagalit ang hari ng mga demonyo sa mga sandaling ito at ipinahayag niyang maglulunsad siya ng isang sama-samang digmaan laban sa mga mananakop.
Tinanggap ng tagapangalaga ng mundong ito na si Dimera ang mga mananakop at dinala niya ang lahat sa tirahan ng pinuno upang maging maayos ang kanilang pagkikita at pag-uusap. Pagdating ng lahat sa lugar ng hari, nakita naming may isang punong may malalaking ugat at sa ibabaw nito ay ang palasyo ng hari, habang si Goku ay nakakulong sa loob ng puno sa isang misteryosong lugar. Maligayang pagdating sa ating mga marangal na panauhin. Hindi ko inakalang magiging madali para sa inyo ang pagtawid sa mundong ito. Ginambala ninyo ako at sa tingin ko ay hindi magiging mapayapa ang inyong pag-alis. Makinig ka, Ginoo, kalmado naman kami ngayon. Ang kailangan lang nating gawin ay pag-usapan ang bagay na ito. Ano ang dahilan kung bakit mo ikinulong sina Goku at Bardock? Aba, walang kinalaman sa akin ang kaso ni Bardock at ligtas pa rin siya ngayon. Tungkol naman kay Goku, nawalan siya ng malay at mananatiling ganoon habang nakagapos siya sa mga mahiwagang tanikala dahil naglakas loob siyang isipin na lalabanan ako. Nais kong isama siya sa aking mga kawal. Whis, hindi ko iniisip na hahantong tayo sa gusto natin sa pamamagitan ng pakikipagnegosasyon. Kung totoo ang sinasabi mo, maghanda ka na ngayon. Nagsimula ang isang malawakang labanan sa pagitan ng lahat ng individual. Ang mundo ni Zeno laban sa Demon World. Paano magtatapos ang pagsasamang labanan na ito? Ang dalawang mandirigma ay pinagsama sa iisang laban. Nakipaglaban si Prinsipe Vegeta sa kanyang demonyong katapat na nagbigay sa prinsipe ng matinding paghihirap sa pakikipaglaban dito. Samantala, nakita nating mas pursigido si Beerus na labanan siya, na isang bagay na nagpapakita ng kabutihan at pagtutulungan dahil bihirang makita si Beerus na nakikipaglaban para kay Goku. At tila nag-iwan si Goku ng positibong bakas sa isip ng lahat. Habang nagpapatuloy ang labanan sa pagitan ng lahat, nagpa siya ang hari ng mga demonyo na gawin ang kanyang unang hakbang. Samantala, agad na sumiklab ang galit ng hari at nagpa siya siyang direktang makialam, kaya dumiretso siya sa lokasyon ni Goku na napabayaan ng mga demonyo na bantayan. Matapos sumiklab ang digmaan, nailigtas ng ama ni Zeno si Kakarot hanggang sa napagtanto niya ang pambihirang pagkikitang ito. Hindi ko sinasadyang magdulot ng ganitong kaguluhan, pero isasakripisyo ko ang sarili ko para tapusin ang sitwasyon ninyo. Tinamaan ng hari ang isang pag-atake na naglagay sa kanya sa masamang kalagayan. Lalo siyang nagalit hanggang sa tuluyan niyang inilabas ang kanyang tunay na anyo. Inilabas ng dalawa ang kanilang pinakamalakas na pag-atake at bumagsak si Mirio sa isang kalagayang halos hindi na niya kayang labanan. Dahil sa galit ng demonyo, sumabog ang kanyang enerhiya, ibinagsak si Zeno's father sa lupa at malubhang nasugatan ang karamihan sa mga mandirigma. Isa na lamang ang nilalang na nakatayo, si Goku. Mirio, sa tingin ko ay wala ng solusyon ang laban na ito na pabor sa iyo. Kailangan mong tanggapin ang iyong pagkatalo at iwan mo sa akin si Goku. Gusto kong panatilihin siya bilang aking pag-aari. Huwag mong pangarapin yan. Hanggat buhay ka pa, patuloy mo akong haharapin. Kung iyan ang huli mong desisyon, hayaan mong patayin kita. Tigil, hindi ka makakalusot dito. Kailangan kong aminin na ako ang dahilan ng lahat ng kaguluhang ito, kaya hindi ako papayag na umalis. Samantala, nakipag-ugnayan ang pari kay Gobernador Mirio at nakakuha siya ng pahintulot na pumunta sa Demon World. Kasama ang isang malaking grupo ng mga pinuno upang madagdagan ang posibilidad ng tagumpay. Umalis ang pari at kusang loob ding nagpa siya ang ama ni Zeno na ibigay ang bahagi ng kanyang kapangyarihan kay Goku, kaya masasabi nating talagang magiging nakakatakot ang magiging resulta. Bumaba si Dimera, ang tagapangalaga, upang ihanda ang kanyang mahika laban kay Goku. Bilang resulta, nakialam ang pari upang pigilan ang pangyayaring ito, at ang natitira na lamang ay ang paghahanda sa pag-atake sa bagong anyo ni Goku. Ito na ang hinihintay na sandali kung saan nanginginig ang lahat. Bumuo ang hari ng mga demonyo ng isang napakalaking agos ng enerhiya na pinagsama ng lahat ng mga demonyo, kaya nagpasya siyang gawin ang kanyang huling hakbang, na maaaring wasakin ang buong karagatan at lunurin si Goku at ang iba pa sa napakalaking pagkawasak. Ngunit tuluyang naglaho ang kalaban sa gitna ng mga kislap ng enerhiya. Nawalan ng malay si Goku sa sandaling ito matapos maubos ang lahat ng kanyang lakas. Sa huli, masaya ang lahat matapos wakasan ang kasamaan ng mga isinumpang demonyo laban sa lahat ng nilalang. Magaling, Goku, dahil isa kang marangal na mandirigma at karapat-dapat sa aming pinakamalaking pasasalamat. Nagpasya ang lahat na tahakin ang kani-kanilang landas upang hanapin si Bardock, na nakakulong sa isang tarangkahan at nakagapos ng mga mahiwagang tanikala, ngunit nang mapuksa ang hari ng mga demonyo, nabasag ang mahikang ito, kaya natuklasan ng lahat ang isang lugar na naglalaman ng maraming bilanggo. Nakipagkita si Goku sa kanyang amang si Bardock, at pinag-usapan nilang dalawa ang mga pangyayaring nangyari sa kanila sa bawat aspeto. Hindi lamang nasiyahan si Goku sa pagkakita sa kanyang ama, kundi natuklasan din niya ang iba pang mga individual.
Napagtanto ng ilan sa kanila na ang bilangguan ay nagmula sa mga tahanan ng ibang mundo, at ang ilan naman ay mula rin sa Demon World. Kabilang sa pinakamahahalagang tauhan sina Senro at Laura, na kapwa mga pinuno mula sa ibang mundo, isang mundong pinamumunuan ng isa sa pinakamakapangyarihang mga pinuno. Umalis ang lahat patungo sa kani-kanilang tirahan, at dinala si Bardock sa tahanan sa planetang Vegeta, at muling naging masaya ang pamilya. Hindi tumigil doon si Goku, bagkus ay ginulat niya si Whis sa pamamagitan ng pagbuhay muli sa kanyang asawa matapos itong makulong, na nakakuha ng atensyon ni Whis at nag-iwan sa kanya ng labis na pagkagulat. Namuhay ng masaya si Whis kasama ang kanyang asawa. Sa gayon, bumalik ang kaligayahan sa lahat, at namuhay ang bawat isa kasama ang kanilang sariling pamilya.